Noong una, akala ni Lina simpleng pagbabago lang ang nangyari ng isang umaga, ay hindi na sa dating lalagyan inilagay ni Mama Cora ang susi ng gate, kundi isinabit sa maliit na pako sa tabi ng altar, sa ilalim ng lumang larawan ng kasal ni na Mama Cora at Papa Nestor. At marahil kung iba siyang tao ay hindi niya iyon bibigyan ng kahulugan, dahil susi lang naman iyon, isang bagay na pwedeng ilipat kung saan mas madali itong abutin. Pero sa bahay na pinasok niya bilang asawa ni Joel nang may dalang dalawang kahon ng damit, isang rice cooker na regalo ng sarili niyang ina, at isang pag-asang hindi niya noon masabi ng malakas dahil baka mausog. Ang maliliit na bagay ang pinakamadalas magpahiwatig ng pagbabagong hindi agad inaamin. Dati, kahit paano, pwede siyang lumabas para bumili ng toyo o sibuyas nang hindi na nagtatanong. Pwede niyang abutin ang susi, isara ang gate, at umalis na parang kabilang siya sa rhythm ng bahay. Pero nang araw na iyon, natigilan siya sa may pinto, tanga ng eco bag, habang si Mama Cora na noon ay nagtatanggal ng maliliit na himaymay ng malunggay sa mesa, ay hindi man lang tumingala at nagsabing, "Lina, sabihin mo muna kung saan ka pupunta. Mahirap na. Iba ang panahon ngayon. Hindi iyon masakit kung pakikinggan ng hiwalay, kahit siya, pwedeng sumang-ayon, iba nga ang panahon. Maraming nakawan, maraming tsismis, maraming mata sa eskinita. Pero ang paraan ng pagkakasabi hindi pag-aalala, hindi lambing, hindi paghingi ng pabor kundi isang paalala na may sinusunod na sistema, at hindi siya ang gumagawa ng sistema iyon ang nanatili sa kanya buong umaga, pati habang hinihiwa niya ang ampalaya ng manipis, para hindi masyadong mapait, kahit alam niyang mapait pa rin kapag ipinrito ni Tita Belen ang usapan mamayang hapon. Mula nang ikasal sila ni Joel 8 buwan pa lamang ang nakaraan. Nakatira sila sa dalawang palapag na bahay sa San Mateo, kung saan halos araw-araw ay may dumarating na kamag-anak, may hinahandang ulam na parang laging may bisita, at may usapan tungkol sa pera na hindi naman tuwirang sinasabing pera pero palaging doon umiikot. Hulog sa tricycle ni Joel, dagdag sa tindahan ni Mama Cora, pang tuition noon ni bunso na si Brian, bago siya tumigil, pambili ng gamot ni Papa Nestor na hindi raw mahal pero buwan-buwan namang may bago, ambag sa binyag ng anak ng pinsan. Pampaayos ng bubong sa bahay ng tiyahin sa Bulacan, na para bang tungkulin ng sinumang medyo nakakaluwag-luwag, si Lina ang may pinakaayos na sweldo sa bahay. Online customer support ang trabaho niya, graveyard shift, Australian account, sapat para sa bills at kaunting ipon kung silang dalawa lang sana ni Joel. Noong una, ipinagmamalaki pa iyon ng pamilya niya, lalo na ni Mama Cora na laging may kwentong buti pa si Lina, maabilidad, hindi maarte, kapag may bisita, pero sa ganitong mga bahay. Natutunan ni Lina na ang papuri ay madalas may kasunod na pag-angkin. Kapag sinabi ng isang tao na maaasahan ka, may pagkakataong hindi iyon pagpuri sa ugali mo kundi pagtukoy sa magiging gamit mo sa kanila. Hindi niya agad nakita iyon dahil mahal niya si Joel, at si Joel noong ligawan ay may paraang marunong magpatahimik sa paligid, iyong tipong kapag sabay silang kumakain ng fishball sa labas ng simbahan matapos magsimba sa hapon. Pakiramdam niya ay may maliit silang mundong hindi maabot ng ingay ng mga kapatid nito, at paalala ng kanyang sariling ina na mag-ingat sa mga pamilyang masyadong dikit-dikit. Hindi siya nakinig noon. Ang tingin niya, masarap nga ang may maraming tao, may maingay na handaan, may nag-aabot ng plato ng hindi mo hinihingi, may batang nagtatakbuhan sa sala. Galing siya sa bahay na tahimik matapos mamatay ang tatay niya. Noong high school siya, sanay siya sa tipid na usapan, sa pagtingin sa ulam bago sumalok para masiguro kung kaya hanggang hapunan, sa ina na hindi mahilig magkwento dahil pagod sa pagtatahi. Kaya nang maligawan siya ni Joel, napalangiti, madaling lapitan, at laging may kami sa bawat pangungusap, parang may pinto sa loob niya na unang beses na buksan. Siguro iyon ang dahilan kung bakit kahit noong unang linggo pa lang ng pagsasama nila sa bahay ng mga magulang nito, at napansin niyang hindi nagsasara ang pinto ng kwarto nila ng maayos at may mga pagkakataong pumapasok si Jenny, ang kapatid na babae ni Joel, nang hindi kumakatok para manghiram ng plansa o tumbler, o kahit ang suklay niya, ay hindi niya ginawang malaking bagay. Baka ganito lang talaga ang malalapit na pamilya, sabi niya noon sa sarili. Kahit may bahagyang kirot sa dibdib na tila galing sa hiya, hindi sa galit, si Jenny ay 23 taong gulang, 2 taon lang ang tanda sa kanya. Pero kung umasta sa bahay ay parang may karapatan sa lahat ng sulok. Hindi naman siya masamang tao sa malinaw na paraan. Marunong siyang tumawa, madalas siyang maingay, at kung may bisita ay siya ang pinakamasipag mag-ayos ng mesa.
Ngunit may kakaiba siyang husay sa pagbitaw ng mga katagang kayang magmukhang biro habang sinusukat ang isang tao. Ate Lina, ang tahimik mo naman, baka naman may tinatago ka, sasabihin niya habang nagsasandok ng kanin. O kaya, ang swerte ni kuya, may asawang may dolyar ang puyat, sabay tingin sa relong mumurahin ni Lina na binili lang sa palengke. Tatawa ang iba. Tatawa rin si Lina, dahil iyon ang pinakamadaling gawin. At minsan hindi niya alam kung may karapatan ba siyang masaktan, kung wala namang diretsahang insulto. Ang mas mahirap ay si Papa Nestor, na bihira magsalita pero kapag nagsalita ay parang hatol. Hindi siya sumisigaw, hindi niya kailangan. Isang beses, habang nagkakape sila sa umaga, natanong niya si Joel kung may balak na ba silang maghanap ng mauupahan malapit sa trabaho nila. Hindi pa niya iyon planong sabihin sa iba, usapan lang sana ng mag-asawa, pero narinig ni Papa Nestor at sinabi nitong, "Anong pagrenta, di doble gastos, dito kayo, dito na umiikot ang pamilya." Wala siyang naisagot noon. Si Joel din ay tumahimik, tiningnan lang ang kape niya na parang may mahalagang sagot sa ilalim ng tasa. Iyon marahil ang unang pagkakataong nakaramdam si Lina ng malamig na pagod na hindi galing sa night shift. Mahal niya ang asawa niya, pero unti-unti niyang natututuhang may mga bahagi si Joel na hindi para sa kanya, kundi para sa tahanang kinagisnan nito, mga reflex na hindi niya mapapansin kung hindi sila araw-araw magkasama sa ilalim ng iisang bubong. Kapag may hinihingi si Mama Cora, mabilis sumunod si Joel. Kapag may reklamo si Jenny tungkol sa gastos o gawaing bahay, si Lina ang unang naiisip na pwedeng umayos. Kapag may bisita at kulang ang upuan, si Lina ang kusang tatayo. At ang mas masakit ay hindi dahil pinapatayo siya, kundi dahil tila inaasahan niyang iyon na ang tamang gawin ng isang mabuting manugang. Ang mabigat sa mga inaasahan ay hindi ang dami ng utos, kundi ang dahan-dahan nilang paghubog sa kung paano mo nakikita ang sarili mo. Nagsimula iyong sumikip ng mas malinaw noong ipinakiusap ni Mama Cora na si Lina na muna ang mag-abono sa bayad sa kuryente dahil gipit daw sa tindahan. Walang halong puwersa ang boses nito noon, may kunwaring hiya pa, "Anak, ibabalik namin agad pag nakaikot ang puhunan." Hindi na niya hinanapan ng petsa ang agad dahil ayaw niyang magmukhang nagbibilang. Pagkatapos ng kuryente, sumunod ang internet na ginagamit naman halos ng lahat sa bahay, lalo na si Brian para sa mobile games at si Jenny sa live selling. Pagkatapos noon, may pambili raw ng bigas dahil may inabutang emergency sa tiyahin. Maya-maya, may panghulog sa tricycle dahil na-delay ang pasada ni Joel. Bawat isa ay maliit lang kung tutuusin. Kayang-kaya niyang sagutin kung iisa-isa. Pero ang maliliit, kapag hindi na ibabalik at hindi na kinikilalang utang, dahil naging natural na ambag na lang ng isa namang kasama sa bahay, ay parang tubig na unti-unting pumapasok sa dingding. Hindi mo agad makikitang nasisira ang loob hanggang sa may bahaging biglang mag-alsa ang pintura. Isang gabi, habang naka-headset siya sa trabaho at pilit inaamo ang isang irate na customer mula Brisbane, narinig niya sa labas ng kwarto si Jenny na nagsasabing, "Aba, kung ako kay kuya, ikukuha ko na ng mas malaking ref si mama. Baka naman sa susuweldo ni ate kaya na." May sumunod na tawa, marahil kay Brian, hindi siya makalabas noon, nasa call siya. Kailangang mahinahon ang boses niya, kailangang sabihin ang scripted apology, kailangang iparamdam sa taong nasa kabilang linya na naiintindihan niya ang frustration nito. Samantalang sa loob niya ay may pirasong naginit at nanlamig ng sabay. Pagkatapos ng shift, sinabi niya iyon kay Joel sa mahinang tinig, hindi para magsumbong kundi para marinig lamang kung paano ito titingin sa nangyari. Humiga si Joel, nakapikit, at nagsabing, "Ganoon lang talaga si Jenny magsalita. Huwag mo na dibdibin." Iyon ang isa sa mga pinaka-nakapapagod na pangungusap na narinig ni Lina sa kasal nila. Hindi dahil mali agad ito, kundi dahil pinili nitong lumiit ang naramdaman niya para hindi na ito kailangang hawakan. Parang may inabot siya at hindi tinanggap. Mula noon, mas naging maingat siya sa mga sinasabi. Hindi siya tumigil magbigay, hindi siya tumigil tumulong, pero nagsimula siyang magtabi ng mas lihim. Nagbukas siya ng hiwalay na digital wallet na hindi naman talaga itinatago kay Joel, bagkus hindi lang niya idinetalye. Nandoon ang maliit niyang ipon, hindi para sa paglayas, paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili, kundi para sa seguridad kapag may biglang kailangan ang sarili niyang ina. Kapag nasira ang laptop na gamit niya sa trabaho, kapag dumating ang araw na kailangan nilang umupa kahit isang studio unit lang. Hindi naman krimen ang maghanda, pero sa bahay na iyon, parang lahat ng hindi nakalatag sa hapag ay maaaring tawaging pagdadamot. Nang gabing nailipat ang susi sa tabi ng altar, wala pa siyang alam na may kasunod pala iyong mas malinaw na pagbabago.
Hapon iyon ng Sabado at darating si Tita Belen, ang kapatid ni Papa Nestor na may espesyal na kakayahang magtanong ng mga bagay na wari pag-aalala, pero sa dulo ay usisa. Nagwawali si Lina sa sala nang marinig niyang tinatawag siya ni Mama Cora sa kusina. May amoy ng ginisang bawang at patis sa hangin, at sa mesa ay nakapatong ang notebook kung saan minsan isinusulat ni Mama Cora ang pautang sa tindahan. Pero ngayon ay may ibang listahan sa bukas na pahina. Bigas, sabon, tuition balance ni Brian sa vocational center na balak nitong balikan, gamot, hulog sa tricycle, at sa dulo, nakabilog, advance sa renta. Hindi agad pumasok sa isip ni Lina ang salita. Renta? Wala naman silang nirentahang bago. Umupo ka muna, sabi ni Mama Cora. Nandoon din si Papa Nestor, nakasandal sa lababo, at si Joel na mukhang bagong galing sa labas, pawis pa ang leeg. Nang maramdaman ni Lina ang pananahimik ng tatlo, sa kanya naisip na may usapan na palang nauna sa pagdating niya. Ano po yun? Tanong niya, at kinailangan pa niyang punasan ang kamay sa saya, kahit wala namang basa. Hindi tumingin sa kanya si Joel, si Mama Cora ang nagsalita. Napag-usapan namin, anak, na dahil matagal na rin kayong nandito at syempre may konsumo, baka pwede nang maging mas maayos ang hatian. Hindi naman sa naniningil kami, alam mo naman, bahay mo rin ito, pero para klaro lang. Minsan, ang pinaka-epektibong paraan para iparamdam sa isang tao na hindi siya pwedeng tumutol ay ang simulang sabihing pwede naman talaga, parang pag-aalok ng upuan sa taong nakatayo na sa gitna ng misa. Anong hatian po? Tanong niya ulit at naramdaman niyang masyadong manipis ang boses niya. Hindi naman kalakihan, singit ni Papa Nestor. 10,000 kada buwan, kasama na tubig at kuryente. Ikaw naman may trabaho, si Joel, minsan malakas pasada, minsan hindi. Para hindi puro sa amin ang pasanin. Sa unang saglit, hindi siya makasagot dahil hindi siya sigurado kung alin ang dapat maramdaman muna, hiya ba dahil tila lumalabas na pabigat sila. O gulat dahil ilang buwan na siyang sumasalo sa maraming bayarin na hindi na ibibilang sa hatian. O inis dahil tila hinintay talaga nilang makumpleto ang mga dahilan bago siya isalang sa usapan. 10,000. Hindi iyon imposible. Ang problema, hindi iyon hiwalay sa mga nauna na niyang ibinabayad, ni hindi man lang sinabi kung ang mga iyon ay isasama na rito o mananatiling bukod. Tumingin siya kay Joel, umaasang ito ang aako ng bigat ng sandali. Siguro nga mas okay para malinaw, sabi ni Joel, hindi pa rin lubos na nakatingin sa kanya, at ang simpleng pangungusap na iyon ang parang dahan-dahang naglagay ng batong malamig sa tiyan niya. Minsan hindi sigaw ang pagtataksil sa maliit na tiwala, minsan pagsang-ayon lang ito sa tamang oras para mapanatiling tahimik ang paligid. Hindi niya alam kung gaano siya katagal nakaupo roon, bago niya narinig ang sarili niyang nagsasabing, sige po, pero baka pwedeng ilista rin natin ng maayos kung ano ang sakop noon. Iyon ang unang beses na direkta siyang nagsabi ng kondisyon. Napakaliit na bagay, ngunit agad niyang naramdaman ang pagbabago sa hangin. Tumingin si Mama Cora sa kanya, na para bang may bagong salitang ginamit si Lina, na hindi bagay sa tono ng bahay. Ano pa bang ililista, anak? Pamilya naman tayo. Para lang po walang kalituhan, sabi niya, marahan pa rin, dahil natatakot siyang kapag dinagdagan niya, ng kaunti ang lakas ng boses niya ay maituturing ng bastos. Kasi may iba na rin po akong nabayaran nitong mga nakaraang buwan. Si Jenny, na hindi pala tuluyang nasa labas kundi nasa pintuan lang, ay biglang tumawa ng bahagya, iyong tawang hindi malakas pero sapat para marinig ng lahat. Aba, accounting. Walang pumigil sa kanya. Si Joel, sa halip, ay nagsabi ng, huwag na natin palakihin, na para bang siya ang nagpapalaki. Na para bang ang kahilingan niyang magkaroon ng malinaw na usapan ay hindi pagpigil sa gulo kundi pagsisimula nito. Gusto niyang sabihin na hindi ito tungkol sa pera lang. Na ang totoo, matagal na siyang naliligaw sa loob ng bahay na ito, kung saan ang bawat tulong niya ay inaasahan sa susunod, ngunit ang bawat tanong niya ay nagiging palatandaan ng kakulangan ng utang na loob. Gusto niyang ipaalala na hindi siya pumasok dito bilang bangko, hindi rin bilang katulong na may sweldo. Pero sa mga pamilyang tulad nito, ang sinumang nagsasalita tungkol sa hangganan ay madaling magmukhang makasarili, lalo na kung siya ay babaeng asawa pa lamang na wala pang naipapakitang apo. Wala pang sariling lupang maituturo, at may trabahong sa paningin ng ilan ay madali lang naman dahil nakaupo ka lang sa harap ng computer. Kaya ang nasabi na lang niya ay, hindi ko po pinalalaki. Gusto ko lang pong maintindihan, si Papa Nestor ang unang tumuwid ng tayo, kung nahihirapan ka, sabihin mo, huwag mo kaming iparamdam na naniningil kami sa dayo. Dayo? Ang salitang iyon ang talagang tumama,
hindi dahil bago niya itong narinig kundi dahil ngayon lang sinabi ng harapan. Kahit kasal na siya, kahit sa bahay na ito siya puyat, kumakain, naliligo, nagtatrabaho, at paminsan-minsang umiiyak ng tahimik sa banyo para hindi marinig. May bahagi pa ring hindi nagbabago sa tingin nila, may dugo at may wala, may tunay na kanila, at may isinama lang. Pakiramdam ni Lina ay parang lumayo ng kaunti ang kusina, na para bang masyadong maliwanag ang ilaw sa taas. Hindi siya umiyak. Ayaw niyang umiyak sa harap nila dahil alam niyang kapag iniluhan niya iyon, sasabihin mamaya na masyado siyang sensitibo. Kaya tumayo siya, maingat, at sinabing, "Sige po, pag-uusapan na lang po namin ni Joel." Wala nang pumigil. Walang nagsabing umupo pa siya. Lumabas siya ng kusina na pakiramdam niya ay sobrang ayos ng pagkakalakad niya. Ngunit pagkapasok sa kwarto ay saka lamang nagsimulang manginig ng bahagya ang mga daliri niya. Umupo siya sa gilid ng kama at tiningnan ang plansang matagal nang hindi na ibabalik ni Jenny, ang basket ng labahin na siya rin ang maglalaba kinabukasan. Ang electric fan na minsan ay bigla na lang nililipat ni Brian sa sala kapag mainit at hindi niya malaman kung alin sa mga ito ang gusto niyang unahing ibalik sa tamang pwesto, ihingi ng pahintulot o kalimutan na lang. Lumipas ang ilang minuto bago sumunod si Joel. Isinara nito ang pinto ngunit hindi isinuksok ang trangka. Isang maliit na gawin na dati hindi niya pinapansin, pero ngayon ay tila tanda na ayaw din nitong ganap na ihiwalay ang kanilang usapan sa bahay. "Bakit mo kasi pinahaba?" Agad nitong sabi, pagod ang tinig, na para bang pareho lang silang nasangkot sa isang abala at hindi niya makita kung sino ang higit na nadiinan. Tiningnan siya ni Lina, at sa una ay hindi siya nagsalita dahil gusto niyang pumili ng pangungusap na hindi sisira ng tuluyan sa natitirang lambot niya para rito. "Ako pa ang nagpahaba. Alam mo naman si Papa, madaling ma-offend. Si Mama rin, nag-uusap lang naman tungkol sa ambag." "Joel," sabi niya. At sa paraan ng pagtawag niya sa pangalan nito, ay may pakiusap pa ring sana marinig siya nang hindi pinapili sa magkabilang panig. "Matagal na akong nag-aambag." "Oo, pero hindi naman regular." Kasi hindi nga malinaw. Kaya nga nililinaw na. Ang pinakamasakit sa ilang pagtatalo ay hindi ang mga salita kundi ang pagkakadikit-dikit nila ng walang puwang para sa nararamdaman ng isa't isa. Parang may hagdan na bigla kayong sabay bumaba, pero hindi tugma ang hakbang. "At nung sinabi ng tatay mo na dayo ako?" tanong niya. Doon lang napatingin sa kanya ng diretsyo si Joel. Hindi naman iyon ang ibig niyang sabihin. Napapikit si Lina. Sa dami ng paraan para tumugon, iyon pa rin. Hindi niya alam kung saan kinukuha ni Joel ang paniniwalang kayang burahin ng paliwanag ang hiwang ginawa ng salita, pero iyon ang sinabi niya. "Alam mo namang hindi madali ang sitwasyon dito, napipressure din sila. At ako?" Hindi malakas ang tanong niya. Mas mahina pa nga kaysa inaasahan niya, ngunit marahil iyon din ang dahilan kung bakit tumama. "Hindi ba ako pwedeng ma-pressure?" Umupo si Joel sa dulo ng kama, malayo ng kaunti sa kanya. "Ano bang gusto mong mangyari?" Ito ang tanong na madalas gamitin ng mga taong gusto nang matapos ang usapan, pero hindi pa handang kilalanin ang nangyari. May pagod, may pagtatanggol, may bahid ng paninisi dahil tila responsibilidad mong maglatag ng solusyon sa sugat na hindi naman ikaw ang gumawa. Gusto niyang sabihin, "Gusto kong minsan piliin mo ako bago ang katahimikan ng pamilya mo. Gusto kong may isang pangungusap kang hindi para panatilihing maayos ang lahat, kundi para sabihing may tama sa nangyari. Gusto kong huwag mong isipin na kapag ipinagtanggol mo ako, nilalabanan mo sila, pero ang mga gustong iyon ay masyadong malalaki para sa gabing iyon. Kaya ang nasabi lang niya ay, gusto kong maging patas." Tumawa si Joel, hindi sa pangungutya, kundi sa panghihinang loob. "Walang patas sa pamilya, Lina. Adjust lang talaga. Maraming anyo ang pangungusap na iyon sa iba't ibang tahanan. Sa iba, pasensya ang tawag. Sa iba, respeto. Sa iba, pakikisama." Ngunit para kay Lina ng gabing iyon, ang ibig sabihin nito ay may mga bagay na matagal nang nagpapagaan sa buhay ng iba sa kapalit na pagliit niya, at kapag tinawag niya iyong hindi patas, siya pa ang hindi marunong makibagay. Hindi na sila masyadong nag-usap pagkatapos. Lumipas ang gabi sa pagitan ng tunog ng electric fan at ng pag-click ng mouse niya habang nagtatrabaho, pareho silang gising ngunit magkaibang-magkaiba ang dinadala. Kinabukasan, dumating si Tita Belen at ang dalawang pinsan na hindi naman inimbitahan pero laging nakabuntot sa anumang may pagkain, parang walang nangyari sa kusina kahapon. Ganito yata talaga ang ilang pamilya, kaya nilang idikit ang pag-aaway sa ilalim ng mesa at takpan ng tablecloth ng pangkaraniwan. Si Mama Cora ay masigla,
Si Papa Nestor ay nasa harap ng telebisyon. Si Jenny ay nakaayos ng sobra para sa isang simpleng tanghalian na para bang may manunood. Si Lina naman ay naghiwa ng lumpia wrapper, naghugas ng pinggan sa pagitan ng pagluluto, at naglatag ng plato habang pinapakinggan ang mga usapan tungkol sa anak ng kapitbahay na ikakasal sa mabait na engineer. Sa pamangkin na nakaalis na pa Canada dahil maarte pero masipag, sa babaeng iniwan daw ng asawa dahil masyadong matigas ang ulo. Hindi naman siya tahasang tinutukoy, ngunit may mga sandaling pakiramdam niya ay hindi aksidente ang pagpili ng mga kwentong iyon. Sa ganitong uri ng salo-salo, hindi kailangang sabihin ang pangalan mo para maramdaman mong kasama ka sa pinag-uusapan. Nang maupo silang lahat para kumain, si Tita Belen na agad ang nagtanong, "O Lina, kailan ba kayo magbibigay ng apo? Baka naman puro trabaho na lang." Tumawa ang iba. Si Joel ay ngumiti lang ng pilit, si Lina ay nakangiting sumagot ng, "Hindi pa po namin pinaplano." Ay nako, sabi ni Tita Belen, "Huwag patagalin, iba ang babae, tumatanda ang katawan. Tapos syempre mas buo ang pamilya kapag may lalaki." Pumailan lang ang amoy ng prito at sabaw, at sa isang iglap ay tila mas mabigat ang kutsara sa kamay ni Lina. Hindi siya sigurado kung alin ang mas nakakapagod, ang paulit-ulit na paalala na kulang pa siya bilang asawa dahil wala pang anak, o ang dagdag na mensaheng mas mahalaga ang magiging halaga niya kung lalaki ang maibibigay niya. May dumaan na mabilis na tingin si Mama Cora kay Joel, tapos kay Lina, saka sa tiyan niyang patag pa rin sa ilalim ng lumang blouse, hindi iyon tahasang paninisi. Mas malala pa nga dahil mas mabagal, mas tahimik, at mas pamilyar. Nag-iipon pa po kasi, sabi ni Lina. Mahal ng buhay. E di maganda nga may isa pang tumutulong sa bahay, biro ni Jenny, sabay kagat sa lumpia. Pag may baby, mas mapipilitan mag-ayos ng budget, hindi siya napatingin agad kay Jenny, sa halip ay kay Joel. Baka ngayon, sabi ng isang bahagi sa kanya na halos nahihiya sa sariling pag-asa, baka ngayon may sasabihin siya. Ngunit inabot lang ni Joel ang toyo at sinabing, "Kain na lang, hindi naman mali, hindi rin sapat." Pagkatapos kumain, nang mag-alsa balutan na ang mga bisita at maglabasan ang mga plato sa lababo, si Tita Belen ang nahuling pumasok sa kusina, kung saan si Lina ay nakaharap sa gripo. Dalawang kamay na nakababad sa bula. "Anak," malambing nitong sabi, iyong lambing na parang may kasamang dalang payo, "kahit hindi mo hinihingi, huwag ka masyadong matigas. Alam mo naman sa pamilyang iyan, si Mama Cora ang nasusunod. Kung gusto mong maging maayos ang buhay mo, ikaw na lang ang magpakumbaba. Ganoon naman talaga kapag nag-asawa, lalo na't babae tayo." Tumango si Lina dahil walang lakas na makipagdebate tungkol sa bigat ng salitang tayo. At dahil ayaw niyang magmukhang bastos sa harap ng isang nakatatanda. Ngunit nang umalis si Tita Belen, may naiwan itong hindi payo kundi pagod. Buong hapon, dala-dala niya iyon habang nagsasampay ng damit sa likod bahay na sementado. Habang naririnig si Jenny na nakikipag-video call at tumatawa ng malakas, habang si Brian ay muling humihingi ng load kay Joel sa sala, na para bang di niya alam kung saan talaga madalas humuhugot ng pantapal ang kuya niya. Nang gabing iyon, hindi agad nagtrabaho si Lina. Maaga pa, umupo siya sa maliit na plastik na silya sa likod bahay at pinanood ang maninipis na damit na bahagyang gumagalaw sa hangin. Naaalala niya ang sarili niyang ina na minsang nagsabi bago siya ikasal, "Ang hirap sa pag-aasawa, hindi yung pakikisama sa asawa mo, yung pakikisama sa mundong kasama niya." Noon, inisip niyang masyadong mapaghinala ang nanay niya, dala na rin marahil ng sarili nitong pagod sa buhay. Ngayon, saka lang niya nauunawaan na may mga mundong hindi mo agad nakikita ang laki hanggat hindi ka nakatira sa loob. Umupo sa tabi niya si Joel pagkaraan ng ilang minuto. May dala itong dalawang sachet ng 3-in-1 coffee, isa para sa kanya, isa para kay Lina, gaya ng ginagawa nito noong mga gabing maayos sila. Tinanggap niya ang tasa, mainit, masyadong matamis, tulad ng gusto ni Joel. "Kanina pa kita hinahanap," sabi nito, "nasa likod lang ako, galit ka pa rin." Hindi agad siya sumagot. May mga pagkakataong ang salitang galit ay kulang, pero iyon lang ang kaya ng tao kapag takot siyang marinig ang mas eksaktong damdamin. "Pagod," sabi niya sa huli. "Pagod lang." Tumango si Joel, at sa unang beses mula kagabi ay may bahid ng hiya sa mukha nito. "Hindi ko naman gustong masaktan ka, pero nasasaktan ako." Tahimik ito. Sa katahimikang iyon, nakarinig si Lina ng tricycle sa malayo, ng batang umiiyak sa kabilang bakod, ng kutsarang nalaglag sa kusina. Ang buong barangay ay tila nagpapatuloy ng walang pakialam sa maliit nilang bitak. "Subukan natin," sabi ni Joel pagkaraan, "na mag-abot na lang ng regular para wala ng issue.
tapos mag-iipon tayo kahit paunti-unti. Makakabukod din tayo, pero hindi pa ngayon. Dapat sana'y gumaan siya sa pangakong iyon. Matagal na niyang hinihintay na marinig mula mismo kay Joel na may plano silang bumukod, ngunit may kakaiba sa loob niya, hindi iyon ginhawa kundi pag-iingat. Marahil dahil alam niyang hindi lahat ng pangako ay kasinlakas ng taong bibigkas nito kapag nasa harap na ng pamilya. Kailan ang hindi pa ngayon? Tanong niya. Hindi ko alam. Tapat iyon, at sa ibang araw marahil ay pahahalagahan niya ang katapatang iyon. Ngunit ng gabing iyon, parang pinto iyong binuksan sa isang silid na walang laman. Uminom siya ng kape kahit lumamig na. Joel, sabi niya, kapag may sinasabi sila na masakit, kailangan kong marinig sa'yo na mali iyon. Kahit minsan lang. Hindi sumagot agad si Joel. Nakatingin ito sa bakod, sa kapitbahay na nagsasara ng bintana. Ayokong lumala. Lumalala naman kahit wala kang sinasabi. Doon siya napatingin sa kanya. May sugat din sa mukha nito, pero ibang klase iyong sugat ng taong buong buhay, ay tinuruan na ang kapayapaan ay ang hindi pagsuway sa nakasanayan. Maaaring mahal siya ni Joel, naisip ni Lina, at maaaring mahal nga talaga, pero may mga pagmamahal na hindi pa marunong humiwalay sa takot. Sa loob ng mahabang sandali, magkatabi silang umupo na walang nagsasalita, at kahit may kirot, may maliit na galaw sa loob niya na hindi puro lungkot. Parang unti-unti niyang nakikita ang guhit ng bagay na ayaw na niyang lunukin ng tahimik. Hindi pa iyon tapang, marahil pangalan pa lang ng tapang. Kinabukasan, bago siya matulog matapos ang shift, kinuha niya ang notebook na ginagamit niya para sa mga bayarin. Isinulat niya ng maayos ang mga naibigay na niya sa bahay, mula nang dumating siya roon petsa, halaga, para saan, alin ang hindi na ibalik. Hindi upang isumbat, paulit-ulit niyang paalala sa sarili, kundi upang hindi na siya ang unang malito kapag pinagdudahan ang alaala niya. Habang nagsusulat siya, pumasok si Jenny sa kwarto ng walang katok at dumiretso sa aparador para kunin ang hair dryer na matagal nang hiniram at hindi na binalik. Ate, hihiramin ko ulit ha, sabi nito. Saka napansin ang notebook. Uy, ano yan? Resibo ng kabaitan. Hindi tumawa si Lina, hindi rin siya agad tumingin. Maingat niyang isinara ang notebook, pagkatapos ay saka lamang nagsalita. Jenny, pwede bang kumatok ka muna bago pumasok? Napakaliit ng sinabi niya, wala man lang taas ng boses. Ngunit sapat iyon para tumigil si Jenny, na parang may narinig na maling tono sa isang pamilyar na kanta. Ha? Kumatok ka muna bago pumasok. Kuwarto namin ito. Ilang segundo ring nakabitin ang katahimikan. Sa sala, may tumatawang boses mula sa telebisyon. Sa kusina, may kumakalansing na plato. Dito sa kuwarto, ibang klase ang tunog ng hangin. Tinaasan siya ng kilay ni Jenny, hindi pa nagagalit, bagkus nagtataka kung saan nanggaling ang lakas ng loob na ito sa taong sanay nilang binibiro at binabaling. Arte mo naman bigla, sabi nito. Dati hindi ka naman ganyan. Doon unang naramdaman ni Lina na minsan ang tinatawag nilang pag-iiba mo ay simpleng pagtigil lang sa dating anyo ng pananahimik na pabor sa kanila. Ngayon ganyan na, sagot niya, at siya mismo ay nagulat sa kapayakan ng boses niya, dahil wala iyong talim, wala ring panginginig. Tinitigan siya ni Jenny ng bahagya pang matagal, saka kinuha ang hair dryer, at lumabas na hindi isinasara ang pinto. Si Lina ang tumayo para isara ito. Pagkasara niya, sumandal siya roon ng ilang saglit, nakapikit, at sa loob ng dibdib niya ay may halong takot at kakaibang gaan. Alam niyang maliit na bagay iyon sa mata ng iba. Isang katok lang, isang pakiusap lang. Ngunit sa mga bahay na ganito, ang pinakamaliit na paglalagay ng guhit ay madalas unang ituring na paghamon. At habang dahan-dahan siyang humihiga, bago tuluyang kunin ng antok na putol-putol ang pagod niya, alam niyang may maririnig siya mamaya, maaaring bulong, maaaring biro, maaaring panibagong usapan sa kusina, na ipapadaan sa pagiging pamilya, sa pakikisama, sa utang na loob. Ngunit sa unang pagkakataon mula nang lumipat siya rito, ang kaba niya ay hindi nakasintulad ng dati. May kasama na itong malinaw na pakiramdam na may isang bahagi sa kanya na nagsimula ng tumangging matawag na dayo sa sarili niyang buhay na matagal niyang inisip na kusa niyang iaayos kung magtitiyaga lang siya ng sapat, kung pipiliin niya ang tamang tono sa bawat sagot. Kung liliit siya ng kaunti sa mga sandaling kailangang may mas mapagbigay, mas mapagpasensya, mas nakakaunawa, at sa mga araw pagkatapos noon, ay iyon ang tahimik na tanong na hindi niya maitulog ng buo. Gaano karaming bahagi ng sarili ang pwedeng ipahiram sa isang tahanan bago hindi na maibalik ng buo? Hindi naman agad sumabog ang bahay dahil lang sa sinabi niyang kumatok muna.
Sa totoo lang, ang unang dumating ay isang uri ng katahimikang mas mapanlinlang kaysa sigaw. Nang magising siya sa hapon para sa maikling agahan bago ang shift, wala si Jenny sa kwarto, wala ring patutsada sa sala, at si Mama Cora ay abala lamang sa pagtitiklop ng mga tuwalya, na para bang walang anumang pagbabago sa ihip ng hangin. Ngunit may kung anong nagsikip sa pagitan ng mga ordinaryong galaw, ang paraan ng pag-abot sa kanya ng plato na hindi na tulad ng dati kahaba ang tingin, ang pagtawag sa pangalan niya na mas tuyo ng kaunti. Ang hindi pagsasabi ng mga bagay na dati ay kusang ipinapasa sa kanya. May sinaing sa rice cooker, sabi lang ni Mama Cora, kahit noon ay karaniwan itong nag-aalok pa kung gusto niya ng itlog o tinapa. Umupo si Lina sa mesa at kumain ng tahimik, tinitingnan ang manipis na usok ng kanin, at naramdaman niyang may bahaging nahihiya sa maliit na ginhawang dala ng katahimikang iyon, na para bang dapat ba siyang matuwa dahil walang away, o mag-ingat dahil hindi iyon kapayapaan, kundi pag-urong lamang ng isang alon bago bumalik. Si Joel ay umalis ng maaga para bumiyahe at nag-iwan ng maikling mensahe sa chat, "Usap tayo mamaya." Walang emoji, walang paliwanag, ngunit ilang beses pa rin iyong binasa ni Lina habang naghuhugas ng pinggan, marahil dahil sa ganitong mga bahay. Ang simpleng pangako ng pag-uusap ay nagiging parang barya na iniikot-ikot mo sa palad, umaasang pagdating ng tamang anggulo ay magiging sapat na halaga. Nang gabi ring iyon, habang nasa trabaho siya at sunod-sunod ang calls, may dumating na mensahe si Jenny sa group chat ng pamilya, "Paalala lang, huwag iwan bukas ang pinto ng kwarto kung ayaw magalaw ang gamit." Sinundan agad ni Brian ng laughing emoji, at pagkaraan ay isang true. Wala nang iba, hindi tahasang pangalan niya, hindi rin direktang banggit sa nangyari, ngunit hindi na iyon kailangang linawin. Tiningnan iyon ni Lina habang nakamute ang headset sa pagitan ng calls, at sa loob niya ay may mabilis na init na sumampa hanggang pisngi. Ang pinakamasakit sa ganitong mga tusok ay ang pagiging publiko nila sa loob ng espasyong hindi mo naman tunay na mapili. Kapag pumatol ka, sasabihin pikon ka. Kapag hindi ka sumagot, magiging bahagi ng kwento nila ang pananahimik mo. Isinara niya ang notification at ibinalik ang tingin sa screen. Customer name, reference number, apology line. Nang matapos ang shift, saka lamang siya bumalik sa mensahe. Hindi na para mag-isip ng isasagot kundi para amining totoo ang naramdaman niya. Gusto niyang mag-type ng isang payak na Jenny, hindi naman kailangan sa GC, ngunit hindi niya ginawa, hindi dahil wala siyang gustong sabihin, kundi dahil natutunan niyang may ilang uri ng pagtatanggol na mas lumalaki kapag pinapakain ng madali ang tugon. Sa halip, nilapag niya ang telepono at tiningnan ang natutulog na si Joel, nakatagilid, isang braso sa ilalim ng unan. Mukhang payapa sa paraang hindi niya maipaliwanag kung bakit lalo siyang napapagod. Mahal niya pa rin ito, at marahil iyon ang nagpapabigat sa lahat. Walang malinaw na kasamaan si Joel, walang lantad na kalupitan. Ngunit unti-unti niyang nauunawaan na hindi lahat ng sugat ay nanggagaling sa taong nananakit. May ilan ding lumalalim dahil sa taong naroon ngunit hindi pumipigil. Kinabukasan, bago pa siya makauwi mula sa maikling pagpunta sa botika para bumili ng vitamins ng ina niya na ipapadala sana sa probinsya, nadatnan niya sa sala si Mama Cora at si Tita Belen na magkatabi. Parang nagkataon lang bagaman alam niyang bihirang totoong nagkataon ang mahahabang hapon kapag may usapang kailangang ipadaan sa sinasabing malasakit. "Lina, dito ka muna," sabi ni Tita Belen. Palaging may lambing na parang gusto kang akbayan, pero hindi mo alam kung yakap ba iyon o paghawak para hindi ka makaalis. Umupo siya sa monoblock chair sa tapat nila. Nasa harap ang mesa na may manggang hilaw, asin na may sili, at basong may natitirang kape. Mula sa likod ay naririnig niya si Jenny na may kausap sa telepono, pabulong-bulong ngunit sinasadya ring marinig. "Anak, panimula ni Mama Cora, alam mo namang ayaw namin ng gulo, kaya gusto lang naming linawin ang ilang bagay." Maraming paraan para sabihin ang salitang linawin nang hindi ibig sabihing may paghatol na nakahanda na. Tumango si Lina, maingat ang mukha. "Tungkol po saan?" "Tungkol sa pakikisama," sabi ni Tita Belen bago pa sumagot si Mama Cora, at nang marinig iyon ni Lina, ay naisip niyang wala pang ang partikular na pangyayari, nakapili na sila ng lente. "May mga napapansin kasi kami na parang nag-iiba ka nitong mga araw. Hindi naman sa masama, pero minsan, kapag kakasimula pa lang ng pagsasama, mas maganda iyong marunong munang dumampot ng ugali ng bahay bago maglatag ng sariling patakaran." Naisip ni Lina ang pinto ng kwarto, ang simpleng pakiusap na kumatok, sariling patakaran. Sa loob ng isang iglap, halos napatawa siya sa tindi ng pagpapalaki sa napakaliit na guhit, ngunit hindi siya natawa.
Hindi ko naman po gustong maglagay ng patakaran, sabi niya. Gusto ko lang pong may privacy kami ni Joel. Privacy, ulit ni Mama Cora. At ang pagkakabanggit nito sa salita ay parang banyagang bagay na inilapag sa mesa. May itinatago ba kayo? Wala po. Bakit kailangan ng ganyang boundaries? Singit ni Tita Belen, maingat pang Inglesin ang salitang huli na para bang mas totoo kapag may banyagang tunog. Dati naman wala. Dati. May sariling bigat ang salitang iyon, dahil ang ibig nitong sabihin ay ang dating bersyon mo na mas madali nilang gamitin. Hindi agad sumagot si Lina. Tiningnan niya ang mga kamay niyang nasa kandungan, ang kaliwang hinlalaki na bahagyang kinakagat ng kanang hintuturo, isang lumang gawi kapag pinipigilan niyang lumabas agad ang unang nais sabihin. Sa sulok ng mata niya, nakita niyang may anino si Joel sa may pinto ng kusina, kararating lang yata, ngunit hindi ito lumalapit. Kasi po kasal na kami, sabi niya sa wakas. At kahit pamilya tayo, kailangan pa rin po ng konting respeto sa space. Walang taas ang boses niya, ngunit sapat ang linaw para hindi pwedeng ipaliwanag bilang biro. Dito unang humigpit ang mukha ni Mama Cora, hindi galit agad, kundi nasaling sa bahaging matagal ng sanay masunod. Respeto, sabi nito. May kulang ba kaming respeto sa'yo? Napakabilis ng bitag ng mga usapang ganito. Kapag sinabi mong kailangan mo ng higit pang paggalang, para sa ilang tao, ay automatiko ng paratang iyon na wala silang ibinigay kahit isa. Hindi po iyon ang sinasabi ko, pero iyon ang dating. Sabi ni Tita Belen, at saka, Lina, isipin mo rin, hindi ka naman napunta rito nang walang tinuluyan. Tinanggap ka namin. Hindi lahat ng magulang ganoon kabukas. Tinanggap, muli, may salitang tila pabor na laging isinasabit sa bawat simpleng paghingi niya ng puwang. Parang utang na loob na hindi nauubos dahil araw-araw muling ipinapaalala ang orihinal na pagpayag nilang manatili siya rito. Tumayo si Joel sa wakas at lumapit ng kaunti. Ngunit sa halip na umupo sa tabi niya ay tumayo lang sa pagitan nila at ng kusina. Isang posisyong hindi niya mawari kung paglapit ba o paglayo. Ma, huwag na nating gawing issue, sabi nito. Sandali siyang naghintay sa kasunod. Baka sasabihin nito na maliit lang ang hiling niya. Baka sasabihin nitong tama naman ang kumatok. Baka sa wakas may isang linya man lang na malinaw. Ngunit wala nang sumunod. Sa isang iglap ay naunawaan ni Lina na kahit ang paminsan-minsang paglambot ni Joel sa likod bahay, kahit ang mga kape nitong iniaabot sa kanya sa tahimik na gabi, ay hindi pa rin garantiya ng tinig kapag may ibang nakikinig. Nakikita mo? Sabi ni Mama Cora kay Joel. Kaya lumalaki, simula nang magtrabaho ng mas malaki, parang may sariling mundo na. Hindi alam ni Lina kung alin ang mas bumigat, ang paratang na nagbago siya dahil sa pera, o ang pagkakatono nito na para bang ang bawat maliit na pagtatanggol niya ay patunay ng paglayo sa pamilya. Hindi po dahil sa trabaho, sabi niya. At hindi rin po sa pera, gusto ko lang pong maging maayos kung paano tayo nagsasama. Di makisama ka, sagot ni Mama Cora, simple. Sa sandaling iyon, muntik na siyang sumagot ng mas mabilis kaysa sa dapat. Muntik na niyang itanong kung bakit sa bawat tawag nilang pakikisama, ay siya lagi ang inaasahang lulunok ng discomfort. Siya ang mag-a-adjust, siya ang dapat makaintindi sa tono, sa biro, sa panghihimasok, sa biglaang hingi ng ambag, sa pahiwatig tungkol sa apo, sa salitang dayo, na para bang nadulas lamang. Ngunit may bahaging umurong, hindi sa takot lang, bagkus sa pagkilalang kapag inilatag niya lahat ng sabay, papangalanan nila iyong drama, at mawawala ang pinakapunto. Kaya ang ginawa niya ay tumayo rin. Magpapahinga muna po ako, sabi niya. Hindi ito pagtalikod, alam niya iyon. Pero sa mukha ni Tita Belen, para iyong maliit ng paghihimagsik. Pagpasok niya sa kwarto, narinig niya ang boses ni Jenny sa labas, mas malakas na, hindi na yata nasa telepono. Oh, ano sabi ko? Sensitive. May maikling sagot si Brian na hindi niya naintindihan. Naupo si Lina sa kama at hindi gumalaw ng ilang minuto, hindi siya umiyak, nakakagulat pa rin sa kanya na hindi. Sa halip, naramdaman niya ang isang mabigat ngunit malinaw na pagkaubos, iyong parang pagkatapos ng mahabang lindol na mahina, pero paulit-ulit, saka mo lang napapansin na masakit na pala ang pangamo sa kakadiin ng mga ngipin. Bandang gabi, kinausap siya ni Joel sa bubong, kung saan sila minsan tumatambay, noong mas bago pa ang lahat at kaya pa nilang magkwento tungkol sa mga murang unit na nakikita online, sa magiging kulay ng kurtina, kung sakaling magkaroon ng sariling lugar. Sa simpleng kalan at folding table na sapat na sa umpisa. Mahangin doon, may amoy ng ulan kahit hindi pa umuulan. Bakit hindi mo na lang palipasin? Tanong nito, hindi galit, hindi rin malumanay,
kundi iyong boses ng taong pagod na mamagitan sa apoy, at iniisip ng kasalanan din ng kahoy, kung bakit madali itong magliyab. Dahil hindi naman talaga lumilipas, sabi ni Lina, naiiwan lang. Lina, Joel, totoo naman. Huminga ng malalim si Joel at sumandal sa pader. Sa ibaba, may karaoke sa kabilang bahay, mahinang sintonado, parang palaging may ibang buhay na nagpapatuloy para ipaalala na hindi espesyal ang sakit ninyo. Hindi ko kayang baguhin agad si Mama, sabi niya, hindi ko rin kayang kontrolin si Jenny. Hindi ko hinihingi iyon. Ano ba talagang hinihingi mo? Na huwag mong ituring na maliit ang mga bagay na paulit-ulit. Natahimik si Joel. Sa dilim, hindi niya gaanong mabasa ang mukha nito, ngunit kilala niya ang anyo ng pag-iwas kapag may isang katotohanang ayaw pa nitong tuluyang tanggapin. Minsan, sabi nito, pakiramdam ko kahit anong gawin ko, may mali. Nasaktan si Lina sa paraang hindi niya inaasahan, hindi dahil sa paninisi, kundi dahil sa bahagyang katotohanang nakapaloob doon. Totoo naman, marahil mahirap nga kay Joel. Anak ito sa bahay na iyon bago naging asawa niya, natuto itong sumunod bago natutong pumili. Ngunit ang problema, ang paghihirap nito ay hindi nabubura ang epekto sa kanya. Hindi kita kalaban, sabi niya, at biglang naramdaman ang pagkapagod ng pangungusap na iyon sa dila. Dahil ilang beses na ba niyang ipinahiwatig sa iba't ibang paraan na hindi siya dumating para sirain ang bahay, hindi siya kaaway, hindi siya nang aagaw ng anak, hindi siya mapangmata sa paraan ng pamumuhay nila. Pero parang kailangan ko pa ring patunayan palagi na hindi. Lumapit ng kaunti si Joel, saka umurong din. Minsan ang pagitan ng dalawang tao ay hindi nasusukat sa hakbang, kundi sa dami ng bagay na hindi nila kayang pangalanan sa iisang gabi. Maghanap tayo, sabi nito sa wakas. Nang maliit na mauupahan, hindi ko alam kung kailan makakalipat, pero sisimulan na natin. Dapat sanay iyon ang hinihintay niya. At totoo naman, may gumalaw sa loob niya, isang munting pagluwag, ngunit kaagad ding sumunod ang takot. Dahil ang pagsisimula ay hindi pag-alis, dahil may mga pangakong binibitawan sa bubong at nalulusaw sa kusina pagsapit ng umaga. Alam ba nila? Tanong niya. Umiling si Joel. Wala pa. Doon siya muling natahimik. Hindi niya alam kung alin ang mas mabigat. Ang katotohanang may balak na siyang hindi kayang sabihin ni Joel sa pamilya nito, o ang pag-asang baka ito na nga ang simula ng bagay na matagal nilang pinaasa sa isa't isa. Pag sinabi mo, lalala to, sabi niya, hindi bilang banta kundi bilang pagkilala. Alam ko. At kapag lumala, anong gagawin mo? Sa loob ng ilang segundo ay tanging hangin lamang ang sumagot. Pagkatapos ay sinabi ni Joel, hindi ko pa alam. Pero ayoko na rin ganito. Marahil iyon ang pinakatapat nitong nasabi sa mahabang panahon, kaya imbes na maaliwalas ay lalo siyang nalungkot. Ang totoo ay hindi sapat ang ayoko na. Kailangan din ng handa ako, at hindi pa niya maramdaman iyon ng buo kay Joel. Mga sumunod na araw ay naging mas maingat ang lahat, at dahil doon ay mas lalo ring maliwanag ang mga gilid ng bawat ugali. Hindi na pumapasok si Jenny sa kwarto nang hindi kumakatok. Ngunit kapag kumakatok ito ay tatlong sunod-sunod na malakas na katok, na parang anunsyong wala namang respeto, ang hinihingi, kundi pagsunod lang sa sinabi. Hindi na hayagang nagpaparinig si Mama Cora tungkol sa ambag, ngunit kapag may bumibisitang kapitbahay, ay nababanggit nitong mahirap na ngayon, buti na lang marunong maghigpit sa budget ang may bahay. At hindi kailangang itanong ni Lina kung sino ang pinatutungkulan ng bahagyang diin sa salitang higpit. Si Papa Nestor ay halos hindi na siya kinakausap maliban sa mga pang-araw-araw na tanong, nasaan ang sukang Iloko? Naibaba na ba ang labada? Anong oras uuwi si Joel? At sa hindi pakikipag-usap na iyon ay may kung anong porma ng parusang hindi masambit. Ang pinakamasama sa lahat ay ang pakiramdam na siya ngayon ang sentro ng kung anong pag-aayos sa loob ng bahay, ngunit hindi siya kailanman inimbitahan sa totoo nitong usapan. Kapag napapahinto ang bulungan pagpasok niya sa kusina, hindi siya sigurado kung gusto pa ba niyang malaman ang pinag-uusapan o mas mabuting manatiling haka-haka, dahil minsan ang tiyak na sugat ay mas madali kaysa sa palagiang posibilidad. Sa gitna ng lahat ng ito, sinimulan nga nilang tumingin ni Joel sa mga online listing. Tuwing madaling araw matapos ang shift niya, bago pa sumikat ang araw, magkatabi silang nakaupo sa kama at pinapanood ang maliliit na studio unit na may lumang tiles, mababang kisame, bintanang nakaharap sa pader ng katabing building, mga lugar na sa ibang tao marahil ay nakakasakal tingnan, pero sa kanya ay may kakaibang anyo ng pangako. Ito, malapit sa terminal, sabi ni Joel minsan. Maliit pero kaya. Ito naman may sariling metro sa kuryente, sagot niya. Napakaliit ng mga pag-uusap na iyon, ngunit doon siya muling nakakakapit.
hindi sa apartment mismo, kundi sa posibilidad na kaya pa pala nilang mag-usap tungkol sa tayo, nang hindi laging may kasamang iba sa pagitan. May mga sandali ring bumabalik ang dating lambot ni Joel kapag inaabutan siya ng pandesal pag-uwi mula sa pasada, kapag tinatakpan siya nito ng kumot habang nakaidlip siya bago ang shift, kapag bigla nitong hahawakan ang batok niya ng marahan sa harap ng tindahan habang walang nakakakita. At sa tuwing mangyayari iyon, naguguluhan si Lina sa sarili niyang puso dahil sapat ang maliliit na kabutihang iyon para paalalahanan siyang hindi siya nagkamali ng minahal. Ngunit hindi sapat para burahin ang tanong kung magiging sapat ba ang taong ito kapag dumating ang oras ng malinaw na pagpili. Isang linggo ng hapon, habang nagsasampay siya sa likod at si Joel ay nasa labas kasama si Papa Nestor para tingnan ang tricycle, dumating ang tunay na ikalawang pagbabagong hindi na pwedeng ipaliwanag bilang maling tono lamang. Inabot ni Mama Cora sa kanya ang isang sobre na may listahan sa loob. Lina, sabi nito, simula next month, ikaw na ang bahala sa grocery kada kinsenas. Para hindi na pabalik-balik ang usapan sa ambag. Kinuha niya ang papel. Nakasulat doon ang mga pangunahing bilihin, bigas, mantika, toyo, kape, gatas, delata, sabon, diaper para sa pamangkin ni Jenny na madalas iwan sa bahay kahit hindi naman doon nakatira, at ilang bagay na halatang hindi para sa pangkalahatang konsumo, kundi para sa sari-saring gusto ng bawat isa. May kabuuang halaga sa dulo, mas mataas pa kaysa sa pinag-usapan nilang 10,000. Akala ko po kasama na iyon sa napag-usapan, sabi niya, tinutukoy ang ambag na nais ipataw. Iba pa ito, sagot ni Mama Cora, payak na para bang malinaw naman dapat. Kasi ikaw naman ang may steady. Natawa siya ng kaunti, hindi sa tuwa kundi sa hindi makapaniwala. Agad niyang pinigil iyon dahil alam niyang sa pandinig ng iba, ang ganong tawa ay kabastusan. Ma, sabi niya, pinipiling maging tuwid sa unang pagkakataon nang hindi binabalutan ng labis na pag-iwas, hindi ko po kayang akuin ang grocery ng buong bahay bukod sa ambag. At hindi po tama na basta na lang idinidikta sa akin. Nagbago ang mukha ni Mama Cora hindi dahil sa lakas ng sinabi niya kundi sa kawalan ng dating lambot na sanay nitong nasasalubong. Dinikta, mahinang ulit nito. Aba, ang tigas na talaga ng dila mo. Hindi po matigas. Naglilinaw lang po ulit, lagi ka na lang naglilinaw, kasi lagi pong lumalawak yung hinihingi. Hindi siya sumigaw. Iyon marahil ang lalong ikinainis ni Mama Cora, walang kilos na pwedeng ituro bilang bastos, tanging katotohanang nakalatag sa pagitan nila. Noong una, sabi ni Mama Cora, at tila may nagbukas na lumang pinto sa boses nito, iniisip ko, mabuti kang babae. Tahimik, marunong rumespeto. Kaya kahit hindi ka sanay sa sistema dito, makakaangkop ka. Pero simula nang magkaroon ka ng sariling opinyon sa bawat bagay, parang ang taas-taas na ng tingin mo. Ang kakaiba sa ilang insulto ay hindi kaagad ang sakit kundi ang paraan nitong binabago ang alaala mo ng mga panahong sinubukan mo namang maging mabuti, tahimik, marunong rumespeto. Sa likod ng mga salitang iyon, ngayon ay nakikita ni Lina ang dati niyang anyo, hindi mabuti lamang, kundi mas madaling hubugin. Hindi ko po minamaliit ang bahay na to, sabi niya, at hindi rin po ako nagmamagaling, pero may limitasyon din po ako. Lahat na lang may limitasyon sa'yo, malamig na sagot ni Mama Cora. Sa pakikisama, sa ambag, sa simpleng pagpasok sa kwarto. Ano pa bang natitira? Muntik na niyang sabihin, ako, sarili ko. Ngunit ang salitang iyon ay tila napakalaki para sa hapon na iyon, at marahil ay hindi rin iyon mauunawaan sa paraang ibig niyang sabihin. Kaya ang nasabi lamang niya ay, kung magbibigay po ako, gusto ko pong malinaw at kaya, lumabas si Mama Cora ng likod bahay na hindi na sumagot, dala ang mabagal na dignidad ng mga taong sigurado sa sariling sugat. Naiwan si Lina roon na hawak pa rin ang sobre, at sa unang pagkakataon ay naramdaman niyang nanginginig ang tuhod niya hindi sa takot lamang, kundi sa bigat ng susunod. Alam niyang hindi iyon matatapos doon. Pagsapit ng gabi, totoo nga, hindi pa siya nagsisimulang mag-shift nang pumasok si Joel sa kwarto. Mukhang galing sa labas, may alikabok pa sa pantalon. Ano raw yung sinabi mo kay Mama? Tanong agad nito. Hindi man lang kumusta, hindi, may nangyari ba? Alin? Yung grocery. Ipinakita niya ang listahan. Binasa iyon ni Joel, saka napaupo. Sa isang iglap ay nakita niyang naunawaan din nito ang bigat ng halaga. Ngunit gaya ng dati, ang pagkaunawa ay hindi agad nagiging paninindigan. Masyado ngang malaki, sabi nito. Pero bakit kailangan mo pang sagutin si Mama ng ganoon? Paano ko sasagutin? E di sana sinabi mo pag-uusapan natin. Napapikit si Lina. Joel, ilang bagay na ang pag-uusapan natin.
Hanggang kailan? Hindi sumagot si Joel. At saka bakit sa tuwing may problema, ang una mong tanong ay bakit ko sinabi, hindi kung bakit nila hinihingi. Sa wakas ay napatingin ito sa kanya ng diretsyo, at sa mukha nito ay may pagod, may hiya, at may bahid ng inis na tila hindi makapili kung kanino tutungo. Dahil ako ang naiipit, sabi nito. Ako rin. Sagot niya, at sa unang pagkakataon ay lumakas ng bahagya ang boses niya. Araw-araw. Tahimik ang kwarto. Sa labas, may nagtitinda ng taho, huling ikot bago gumabi, at ang simpleng tawag na iyon sa eskinita ay tila lalong nagpatingkad sa bigat ng loob nilang dalawa. May nakita akong unit, sabi ni Joel pagkatapos ng mahabang sandali, halos parang pagtalon sa ibang bato sa gitna ng ilog. Murang-mura, kaso medyo malayo sa ruta. Hindi agad siya sumagot. Alam niyang pagtatangkang ayusin iyon, ngunit alam din niyang hindi pwedeng maging pantapal lang ang paghanap ng unit sa bawat sugat na ayaw nilang pangalanan. Totoo ba to? Tanong niya ng marahan. O pampakalma lang? Nasaktan si Joel. Kita niya iyon agad. At agad ding nakonsensya si Lina sa eksaktong paraan ng tanong niya, dahil mahalaga pa rin sa kanya ang mukha nitong nasasaktan. Ngunit hindi na niya nabawi. Hindi kita pinapakalma lang, sabi ni Joel. Gusto ko ring umalis. Pero gusto mo rin bang harapin sila? Walang sagot. At sa kawalan ng sagot na iyon, may malungkot na kaliwanagan na dahan-dahang bumaba sa kanya. Hindi marahas, hindi eksena, kundi parang ulan na nagsisimula sa manipis na patak hanggang mapansin mong basang-basa ka na pala. Maaaring umalis nga sila balang araw. Maaring mahal nga siya ni Joel ng totoo, sa abot na alam nito. Ngunit sa ngayon, ang lahat ng hinihingi sa kanya ng bahay na ito ay konkretong-konkreto. Samantalang ang iniaalok sa kanya ni Joel ay pangako pa lamang na nakasandal sa mga salitang hindi ko alam. Kaya ng gabing iyon, bago siya mag-login sa trabaho, kinuha niya muli ang notebook at sa isang malinis na pahina ay sinulat ang tatlong bagay, kung magkano lang ang kaya niyang ibigay buwan-buwan. Anong mga gastusin lamang ang papayag siyang sagutin, at kung anong petsa niya kakausapin si Joel tungkol sa paglipat kahit wala pa itong handang sagot para sa pamilya nito. Hindi iyon ultimatum, hindi rin plano ng paglayas. Isa lamang iyong paraan para makita niya sa sarili niyang sulat kamay na may anyo ang hangganan kapag hindi na ito puro pakiramdam. Habang sumusulat siya, may mahinang katok sa pinto. 3 beses, mas mahinahon kaysa dati. Si Jenny. Ano? Tanong ni Lina. Pumasok si Jenny nang bahagyang nakabukas lang ang pinto, hawak ang charger. Nagsalita ito nang hindi nakatingin ng diretsyo. Hihiramin ko lang to, sayo ba? Oo. Balik ko mamaya. Kinuha nito ang charger, pagkatapos ay tila nagdalawang isip sa may pinto. Ang big deal mo talaga sa lahat, sabi nito, ngunit wala na roon ang dating sigla ng pang-aasar. May kung anong pagkalito, marahil ay pagkainis, sa sariling hindi na madaling makapihit ng dating laro. Hindi lahat, sagot ni Lina. Yung paulit-ulit lang. Tinitigan siya ni Jenny ng sandali, saka umalis. Hindi nito ibinagsak ang pinto. Pagkalipas ng ilang minuto, narinig ni Lina ang boses ni Mama Cora sa kusina. Mababa ngunit matalim, at kasunod ang boses ni Joel, hindi naganap na mahinahon, hindi niya marinig ang eksaktong salita. Marahil sinadya nila, marahil hindi. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi siya tumayo para sumilip. Hindi rin niya pinilit hulaan ang bawat pira-pirasong tunog. Umupo lang siya sa tabi ng kama, ang headset ay nasa tabi ng laptop, ang notebook ay nakabukas pa sa harap niya, at sa lumalalim na gabi ay naramdaman niyang ang totoong pagod ay hindi pala laging gustong humiga. Minsan gusto lang nitong huminto sa pagtakbo, papunta sa bawat sigaw ng bahay. Nang pumasok si Joel, makalipas ang ilang sandali, halatang galing sa pag-uusap na hindi naging payapa, tumingin ito sa notebook, pagkatapos sa mukha niya. Ano yan? Tanong nito. Hindi niya tinakpan ang pahina, yung kaya ko, at yung hindi ko na kayang ibigay nang wala akong nawawala sa sarili ko. Binasa ni Joel ang ilang linya, hindi ito agad nagsalita. Sa pagitan nila ay ang tunog ng electric fan. Ang malayong tahol ng aso, ang huling dumaraang motorsiklo sa kalsada. Galit ka ba sa pamilya ko? Tanong nito, biglang mas mahina kaysa kanina. Ang totoo, hindi iyon ang tanong na inaasahan niya. Matagal siyang nainis, nasaktan at pagod, ngunit galit, may mga piraso marahil, pero hindi buo, mas nakakapagod pa nga, dahil hindi ganoon kasimple. Hindi, sabi niya, pero pagod na akong laging ako ang kailangang umunawa. Hindi pa rin nagsalita si Joel. Sa mukha nito ay may kung anong dahan-dahang bumibigay, hindi pa desisyon, hindi pa paninindigan, ngunit hindi na rin ang dating likas na pag-iwas lamang.
Umupo ito sa tabi ng kama, malapit ngunit hindi hinahawakan ang notebook. Pagkaraan ng ilang sandali, inilapag nito ang isang susi sa ibabaw ng pahina maliit, pilak, may kupas na asul na plastic tag. Bukas, sabi nito, tingnan natin yung unit. Tiningnan ni Lina ang susi, pagkatapos ang asawa niya. Hindi niya alam kung susi iyon ng pag-asa, o panibagong anyo lamang ng pangakong pwedeng umurong pagsikat ng araw. Ngunit ng gabing iyon, habang ang mga boses sa kusina ay tuluyang humina at ang bahay ay muling nagkunwaring ordinaryo, hindi niya inalis ang susi sa notebook at hindi rin niya ito tinanggihan. Hinayaan lang niya itong manatili roon. Sa gitna ng mga salitang sa unang pagkakataon, ay isinulat niya hindi para unawain ng iba, kundi para hindi na niya muling ipagkamali ang sariling limitasyon sa kakulangan ng pagmamahal. Pagmamahal na matagal niyang inakalang sapat na kapag totoo, kapag matiyaga, kapag kayang maghintay sa taong hindi pa handang magsalita ng buo. Ngunit nang umagang sumama siya kay Joel para tingnan ang unit na nasa litrato pa lamang nila nakilala. Sa kanya lalong naunawaan na may mga damdaming hindi nasusukat sa linaw ng intensyon, kundi sa bigat ng mga hakbang na kaya nitong samahan. Maaga silang umalis, bago pa tuluyang uminit ang kalsada. Bago pa ring magsimulang magbuklat ng mga tanong si Mama Cora mula sa kusina, hindi sila nagpaalam ng detalyado. May titingnan lang, sabi ni Joel nang tanungin ng ama niya kung saan sila pupunta, at sa simpleng sagot na iyon, ay mayroon ng maliit na paninindigan na hindi ipinapaliwanag ang lahat. Ngunit napansin ni Lina ang sikip ng panga nito habang nag-iisintas ng sapatos, at napansin din niya ang tinging ibinato ni Mama Cora sa kanilang dalawa, iyong tingin na hindi palantad ang pagtutol ngunit matagal nang nagsisimulang magbilang. Naglakad sila hanggang terminal, sumakay ng jeep, at sa buong biyahe, ay halos walang nagsalita. Hindi iyon iyong komportableng katahimikan ng mag-asawang walang kailangang patunayan sa isa't isa. Mas kahawig iyon ng katahimikang may dalawang magkaibang pag-asa na parehong ayaw munang ipahawak sa salita dahil baka masira sa pagbigkas. Tinitingnan ni Lina ang mga gusaling nilalampasan nila. Ang mga laundry shop na nakasabit ang mga uniform sa labas, ang maliliit na karinderyang naghahain pa lamang ng almusal, ang mga gate na may sariling kandado, at sariling timpla ng pagkapribado, at sa bawat ordinaryong tanawing iyon ay may bahagyang kurot sa loob niya. Hindi inggit kundi pagnanasa sa isang anyo ng buhay na dati tila hindi naman espesyal, ang makapasok sa isang pinto, nang walang makikinig kung paano ka huminga. Ang unit ay nasa ikatlong palapag ng isang luma ngunit maayos na building sa kabilang barangay, medyo malayo sa ruta ni Joel, at mas malayo sa palengke. Ngunit may sariling metro sa tubig at kuryente. Isang maliit na bintanang hindi nakaharap sa pader kundi sa likod ng isa pang building kung saan may dalawang puno ng santol na parang hindi sinasadyang nanatili sa gitna ng semento, at isang kusinang sapat lang para sa dalawang taong sanay umiwas sa isa't isa kapag makipot ang espasyo. Hindi iyon maganda sa paraan na ikinukwento sa social media. Wala itong kisame na mataas, walang tiles na bago, at ang banyo ay kailangan pang ayusin ang showerhead. Pero nang pumasok si Lina roon, may kakaibang pagluluwag na tumama sa dibdib niya, marahil dahil unang beses mula nang ikasal siya, ay may espasyong humarap sa kanya nang hindi muna dumaan sa pahintulot ng iba. Naglakad siya sa loob ng unit na tila sinusukat hindi ang laki nito, kundi ang posibleng katahimikan nito. Kasya na ang maliit na lamesa rito, sabi niya, higit sa sarili kaysa kay Joel, at dito pwede ang laptop ko. Tumango si Joel, sa may bintana pwede ang electric fan. Masyadong payak ang mga pangungusap. Ngunit sa mga sandaling iyon ay may anyo ang pagnanais nila na hindi puro pagtatanggol sa sarili. Para silang bumabalik sa dating ugali noong hindi pa sila gaanong nadidikitan ng bahay, ang gumawa ng munting mapa mula sa mga bagay na wala pa. Kinausap nila ang may-ari, isang babaeng hindi naman mahigpit ang mukha, ngunit halatang sanay ng magpaliwanag sa mag-asawang bata kung bakit kailangan ng 2 buwang deposito at 1 buwang advance. Nang marinig ni Lina ang kabuuang halaga, mabilis niyang kinuwenta sa isip ang ipon niya, ang sweldo niya sa susunod na cut-off, ang posibleng maiaambag ni Joel kung maayos ang pasada sa 2 linggo, at ang lahat ng gastusing, kailangang bawasan. Kaya, masikip, pero kaya, nilingon niya si Joel. Naghihintay sa mata nito ng parehong determinasyon na nararamdaman niya, nakita naman niya ang pagnanais. Ngunit gaya ng dati, may kasama rin iyong pag-iingat, iyong pagsusukat sa halagang pera, sa layo ng rota, sa magiging gulo sa bahay kapag nalaman. Pwede naming pag-isipan hanggang bukas, tanong ni Joel. Marami na rin kasing nagtatanong, sagot ng may-ari, pero kung seryoso kayo, pwede kong i-hold hanggang bukas ng hapon.
Sa salitang seryoso ay may kung anong bahagyang tumalim sa loob ni Lina. Seryoso ba sila? Sapat ba ang pagod para maging seryoso? Sapat ba ang pagnanais ni Joel para dumating sa anyo ng desisyong hindi uurong kapag may umiiyak o nagtatampo sa bahay? Hindi niya iyon sinabi. Tumango lamang siya habang lumalabas sila sa building. Sa labas, mas mainit na ang kalsada. Bumili si Joel ng malamig na tubig sa tindahan at iniabot ang isa sa kanya. Anong tingin mo? Tanong nito. Kaya natin. Mabilis niyang sinabi iyon, hindi dahil gusto niyang madaliin, kundi dahil alam niyang kapag hinayaan pa niyang lumaylay sa pagitan nila ang sandali, papasok na naman ang mga hindi pa nalulutas. Uminom si Joel at tumingin sa tapat, sa dumaraang tricycle, sa mga nakasampay na kumot sa bakod, malayo sa pasada. Oo, at mabigat ang inisyal. Oo, pero gusto mo. Sa ibang araw marahil ay sasagutin niya iyon ng mas mahabang paliwanag. Sasabihin niyang hindi lamang niya gusto ang unit, gusto niya ang posibilidad na hindi na nila kailangang magtago ng pag-uusap sa bubong o likod bahay. Gusto niya ang pagkakataong makita kung sino sila kapag wala ng palaging nakasabit na boses ng pamilya sa pagitan ng bawat desisyon. Ngunit sa init ng umagang iyon at sa bigat ng mga susunod na oras na pareho nilang iniisip, sinabi lang niya, oo. Tumango si Joel ng mabagal at sa paggalaw na iyon ay wala pang pangako, ngunit may bakas ng paglapit sa pinto. Umuwi silang kapwa tahimik. Nang bumaba sila sa kanto, naramdaman agad ni Lina ang pagbabago ng loob niya. Iyong pagbalik ng katawan sa bahay na hindi man lang niya napapasok ay kilala na niya ang uri ng hangin. Abala si Mama Cora sa tindahan sa tapat ng bahay. May dalawang kapitbahay na bumibili ng yosi at kape, at si Jenny ay nasa sala. Naka-short na masikip at may hawak na ring light na parang laging handa sa anumang okasyong pwedeng gawing presentable ang sarili. Saan kayo galing? Tanong ni Mama Cora. Hindi naman matigas ngunit wala ring ligoy. May tiningnan lang, sabi ni Joel. Naramdaman ni Lina ang pagkatuyo ng simpleng sagot na iyon, ngunit hindi siya nagsingit. Anong tiningnan? Tanong muli ni Mama Cora. Sa ganitong mga sandali niya nakikita kung paano lumiliit si Joel sa loob ng bahay nang hindi nito namamalayan, hindi sa kilos lamang, kundi sa paghahanap agad ng tamang tunog ng sagot na hindi makaka-offend. Unit, sabi nito sa huli. Hindi niya pinahaba. Sapat na iyon. Ang kapitbahay na bumibili ng kape ay bahagyang napalingon, tapos nagkunwaring hindi nakarinig. Sa mga looban, bihira ang tunay na pribado, ang pinakapribadong mga desisyon ay laging may bahid ng pandinig ng iba. Hindi agad sumagot si Mama Cora. Kinuha nito ang sukli, ibinigay sa bumibili, saka lamang nagsabing, talaga, hindi iyon tanong, hindi rin iyon pahintulot. Ngunit sa paraang binigkas niya ang salita, alam ni Lina na nagsimula na ang anumang dapat sana'y mamayang gabi pa haharapin. Pumasok silang dalawa sa loob, hindi sila pinag-usapan agad sa harap ng iba. Mas masama nga marahil ang hindi pagkaagad, dahil nakatabi iyon sa buong tanghali tulad ng kutsilyong inilalapag muna sa ilalim ng chopping board bago gamitin. Habang nagsasaing si Lina, naririnig niya ang masyadong tahimik na boses ni Papa Nestor sa labas, ang pabulong na tanong ni Jenny na halatang lumalaki ang interes, at ang hindi pantay na hakbang ni Joel sa sala. Mula nang makita niya ang unit, ang dati pag-asa ay nagkaroon na ngayon ng kasamang paninikip, sapagkat ang mga bagay na mas tunay ay mas madaling mawala kapag hindi na panindigan. Nang dumating ang hapunan, halos normal ang lahat sa unang tingin. May pritong galunggong, ginisang sayote, at isang mangkok ng sabaw na para bang walang anumang kailangang ilatag, ngunit pagkaupo nila sa mesa, saka sinabi ni Papa Nestor, "So lilipat na kayo." Ganito siya magsimula ng mahahalagang usapan, hindi sa anyo ng pag-uusap kundi parang may napagdesisyonan na at kailangan mo na lang amining totoo. Hindi agad sumagot si Joel. Tumingin ito kay Lina, at sa isang iglap ay naramdaman niyang sa kanya na naman itinulak ang isang bahagi ng bigat. Tinitingnan pa lang po, sabi niya, maingat, hindi pa kami decided. Bakit kailangan pa? Tanong ni Mama Cora. May kulang ba rito? Ang mga tanong na ganyan ay bihirang tunay na tanong. Tinitingnan ni Lina ang kanin sa plato niya, at alam niyang anumang sagot ang ibigay nila ay magmumukhang alinman sa kawalan ng utang na loob o pag-amin sa mga bagay na matagal ng pilit pinapaliit. Wala pong kulang, sagot ni Joel sa wakas, at agad siyang napatingin dito. Narinig din ni Mama Cora ang sagot at humigpit ang bibig sa paraang waring panalo agad. Di yun naman pala. Pero, dugtong ni Joel matapos ang ilang segundo. At ang salitang iyon ay napakaliit ngunit sapat para maramdaman ni Lina ang sariling paghinga. Mag-asawa na kami. Baka mas okay rin na magkaroon ng sariling space,
Natahimik ang mesa. Hindi iyong tahimik na wala nang masabi, tahimik na nag-aayos ng panlaban. Si Jenny ang unang tumawa, maikli lang. Space daw, sabi nito, iyong paraan ng pag-ulit sa salita para magmukha itong kaartehan. Ma, narinig mo? Hindi pinansin ni Joel ang kapatid. Hindi naman ibig sabihin may problema agad. Tuloy nito, at sa puntong iyon ay naghalo sa loob ni Lina ang pasasalamat at pagod, dahil kahit sa wakas ay nagsalita ito, dala-dala pa rin nito ang ugaling iwasang pangalanan ang dahilan. Gusto lang naming subukan. Subukan. Ulit ni Papa Nestor. Parang laro. Pa, sabi ni Joel, bahagyang tumigas ang tono, hindi malakas. Hindi rin sukat na magsalita para sa lahat ng tahimik na naipon, ngunit bagong tunog ito sa mesa kaya agad din iyong nagkapuwang. Tumingin si Mama Cora sa anak. Hindi pa sugatan ngunit hindi na rin kampante. Kaninong ideya ba ito? Tanong niya pagkaraan. Hindi tinawag ang pangalan ni Lina. Hindi na kailangang gawin. Sa dibdib ni Lina ay may mabilis na tibok, hindi dahil bago ang tanong kundi dahil laging may sandaling nagpapasya ang mga tao kung tatanggapin ba nilang buhatin ang sariling bahagi o ipapasa sa mas tahimik. Naming dalawa, sabi ni Joel. Nagtaas ng kilay si Jenny. Talaga lang. Muli, hindi siya pinansin ni Joel, ngunit ramdam ni Lina ang lakas na kinakain noon. At paano kami? Tanong ni Mama Cora, tahimik na tahimik, ang uri ng katahimikang mas mabigat kaysa sigaw. Hindi dahil umaalis kayo, ibig sabihin gumagaan dito. Akala ko ba pamilya tayo, pamilya? Sa ibang bibig, maaaring yakap ang salitang iyon. Sa hapag na iyon, isa itong lambat. Naisip ni Lina ang lahat ng nauna ang listahan ng grocery, ang ambag na gustong palawakin, ang pahiwatig tungkol sa apo, ang salitang dayo, ang mga munting tusok na kailangang lunukin para huwag mapintang ang pikon. Ngunit kahit alam niya ang lahat ng iyon, may piraso pa ring nakakonsensya sa pag-iisip na aalis sila, na para bang may totoong pagtalikod na magaganap, kahit ang hinihingi lang naman niya ay hindi na laging iurong ang sarili. Hindi naman po ibig sabihing pababayaan namin kayo, sabi niya bago pa niya mapigilan ang sarili, agad siyang naramdaman ang pagkakamali. Dahil sa mismong sandaling gustong malinaw ang hangganan, nakapagsalita siya mula sa lugar ng pag-ako pa rin. Oh, ayan, sabi ni Mama Cora, hinawakan ang linyang iyon na parang katibayan. May intensyon pa naman palang tumulong. Eh di bakit aalis? Hindi sumagot si Lina. Sa tabi niya, huminga ng malalim si Joel. Ma, sabi nito, at ngayon ay direkta na, hindi na tama yung laging may usapan tungkol sa pera na parang obligasyon ni Lina sa buong bahay. Hindi siya ATM. Hindi rin siya dapat laging inuunahan sa kwarto namin o pinaparinggan. Nahulog ang kutsara ni Brian sa plato, maging si Jenny ay natahimik sa loob ng isang sandali. Si Lina mismo ay hindi agad nakagalaw. Hindi ito perpekto, hindi ito buong-buong pagharap sa lahat. Ngunit ito na marahil ang pinakamalinaw na nagawa ni Joel habang may ibang nakikinig, at dahil doon ay may sakit ding sumabay sa ginhawa, sapagkat ilang buwan bago umabot dito, ilang ulit pa siyang kailangang mapagod. Aba, kami pa ang masama, sabi ni Mama Cora. At doon nagsimulang mabiyak ang maingat nitong tono. Pinakain ka, pinatira, tinuring ka, hindi tinapos ang salita ngunit sapat na. Tinuring na ano po? Tanong ni Lina bago niya mapigil. Hindi niya sinigawan, wala ring luha. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na niya nakita ang silbi ng laging pagsasalba sa tono ng iba, bago pa man ito tumama sa kanya. Tumingin sa kanya si Mama Cora na para bang ibang tao na ang kaharap. Lina, babala ni Joel sa napakahinang tinig. Hindi para patahimikin siya marahil, kundi dahil alam nitong kapag nagsimula siyang magsalita ngayon, ay wala nang madadaan sa dati. Ngunit may kakaibang katahimikan sa loob niya. Hindi kapayapaan, hindi tapang na kumpleto, kundi iyong uri ng linaw na dumarating kapag napagod ka ng i-edit ang sarili mo, para hindi masaktan ang mga taong hindi naman nag-aalangan gawin iyon sayo. Hindi ko po sinasabing masama kayo, sabi niya. Pero hindi rin po tama na habang nandito ako. Lahat ng gusto niyo sa akin ay pinapadaan sa salitang pamilya. Kapag tumutulong ako, normal. Kapag nagtatanong ako, parang wala akong utang na loob. Kapag humihingi ako ng respeto, ako pa ang lumalabas na mayabang, walang nagsalita. Sa gilid ng paningin niya, nakita niyang namumula na ang mata ni Mama Cora, hindi pa umiiyak kundi nasaling sa lugar ng sariling kabutihan, na matagal nitong tinitingnan bilang hindi dapat kuwestiyonin. Bakit? Hindi ka ba nirespeto rito? Tanong ni Papa Nestor. Nung sinabi niyong dayo ako, nirerespeto niyo po ba ako noon? Lumapag ang pangungusap sa gitna ng mesa na parang bagay na matagal nang nakatago sa ilalim,
at ngayon ay saka lang nila nakitang lahat. Sandaling nagliwanag ang mukha ni Papa Nestor sa galit na mabilis ding napigil. Ang lalim naman ng hugot mo sa isang salita, sabi nito, hindi ko po hinugot, kayo po ang nagsabi. Marahil sa ibang tahanan ay matatawag ng sagutan ito. Sa kanila, ito ang unang tunay na paglilitaw ng mga bagay na matagal nang ipinagpapaliban. Si Jenny, na hindi nakatiis sa pagiging sentro ng eksena na hindi niya kontrolado, ay biglang tumawa ng mataas. Grabe, kuya, pinalaki mo talaga ulo. Isang request lang sa kwarto, isang grocery list, parang inaapi na. Nilingon siya ni Lina. Matagal na niyang pinag-aralan ang kapatid na ito ng asawa niya. Ang paraan nitong magbiro para makapanguna. Ang paraan nitong umiwas sa sariling hiya, sa pamamagitan ng pagturo sa hiya ng iba. Sa unang pagkakataon, nakita niya rin ang bata sa ilalim ng yabang hindi inosente, ngunit sanay sa bahay na ito, sa paraang hindi nito kailanman kailangang magtaka, kung may karapatan ba siya sa puwang. Hindi mo kasi kailangang magtanong kung sayo ba ang lugar, sabi ni Lina ng marahan. Tumigil si Jenny. Hindi dahil nabigyan ng malaking leksyon, kundi dahil may katotohanang hindi niya agad magawang gawing biro. Biglang tumayo si Mama Cora at kinuha ang plato niya. Kung ganito lang din, sabi nito, nanginginig ng bahagya ang kamay, bakit pa kayo nagtiis dito, dapat noon pa kayo umalis. May mga pangungusap na malinaw na pagtataboy, at may mga pangungusap na alam mong sasabihin para sugatan ka muna bago umurong. Hindi alam ni Lina kung alin iyon, ngunit nang marinig niya ang linyang iyon, may napakalalim na pagod na umupo sa loob niya. Hindi na siya nakaramdam ng hiya, hindi na rin agad ng galit. Ang pinakamalapit na damdamin marahil ay pagluluksa sa kung paanong kahit sinubukan niyang magkasya. Ang kwento sa huli ay maari pa ring ikwento laban sa kanya, bilang taong hindi marunong makiayon. Ma, sabi ni Joel, ngayon ay tumayo rin. Huwag niyong sabihin yan. Bakit? Hindi ba yan ang gusto niyo? Sagot ni Mama Cora. Tumalikod ito at dinala ang plato sa lababo. Ang kalansing ng bakal sa porselana ay mas malakas kaysa kailangan. Pagkatapos noon ay wala nang maayos na hapunan. Si Brian ang unang nawala sa mesa. Si Jenny ang sumunod na may halatang inis sa hindi na kayang isalba ang himig sa pamamagitan ng biro. At si Papa Nestor ay nanatiling nakaupo ng ilang minuto bago tumayo nang hindi man lang tumingin sa kanila. Naiwan si Lina at Joel sa mesa na halos wala nang kinakain. Ang ilaw sa taas ay napakaputi. Sa ganitong sandali, naisip ni Lina, mas halata ang pagod ng balat ng tao. Kainin mo na, sabi ni Joel, ngunit pareho nilang alam na hindi na pagkain ang problema. Pagpasok nila sa kwarto, isinara ni Joel ang pinto at ngayon ay sinuksok ang trangka. Napakaliit na tunog noon, ngunit naramdaman ni Lina ang kahalagahan. Umupo sila sa kama, na parang hindi pareho ng katawan ang gamit nila sa buong araw. Pasensya ka na, sabi ni Joel. Maraming posibleng sagot sa pasensya ka na. Maaaring sabihing hindi ikaw ang dapat humingi ng tawad, maaaring sabihing matagal na itong kulang, maaaring sabihing salamat at nagsalita ka rin. Ngunit ang lumabas kay Lina ay, pagod na ako, Joel. At sa unang beses, wala siyang naramdamang pangangailangang pahinain ang pangungusap para hindi ito masaktan. Tumango si Joel at tumungo, kapwa kamay nakasapo sa mukha. Ako rin. Sa loob ng mahabang katahimikan, hindi sila nagyakap. Hindi sila agad nagkasundo. Ngunit may kung anong nabago sa loob ni Lina sa paraan ng pagsasalita nito sa hapag, sapat upang hindi na niya lubos maramdaman ang dating pag-iisa. Magde-deposit tayo bukas, sabi niya, hindi bilang utos kundi bilang paglalatag ng bagay na hindi na niya gustong ipagpaliban hanggang muling lamunin ng hiya o guilt. Hindi tumutol si Joel. Hindi rin siya agad sinang-ayunan. Ngunit maya-maya, mahina nitong sinabi, oo. Hindi malaki ang tunog, ngunit wala nang dagdag na pangakong paikot. Gabi na nang mag-chat ang ina ni Lina, nagtatanong lamang kung naipadala na ba niya ang vitamins. Napatitig siya sa mensahe nang matagal bago sumagot ng oo, bukas ng umaga. Naisip niyang pwede niyang sabihin sa ina ang lahat, at marahil mauunawaan siya nito sa paraang hindi kailangang ilatag ang bawat detalye. Ngunit hindi niya ginawa, hindi dahil sa hiya lamang. May bahagi rin sa kanyang ayaw gawing testigo ang sariling ina. Sa lahat ng sugat ng kasal niyang siya, mismo ay hindi paganap na natitiyak kung anong anyo ang hahantungan. Nang sumunod na araw, hindi na nila pinatagal. Pagkatapos ng maikling almusal na halos walang kibuan, nagbihis sila at lumabas dala ang sobre ng pera. Hindi sila pinigil ni Papa Nestor. Hindi rin sila tinanong ni Brian. Si Jenny ay sumulyap lang mula sa salamin, habang inaayos ang buhok, at sinabing, ayan na nga,
na para bang gusto nitong gawing pangkaraniwan ang isang bagay na sa loob niya ay napakabigat. Si Mama Cora ay nasa likod ng tindahan, at nang lumabas ito para kunin ang kahan ng soft drinks, nagkatinginan sila ni Lina ng maikli. Maraming pwedeng sabihin sa isang tingin, sama ng loob, paghingi ng tawad, matigas na loob, takot na hindi aaminin, ngunit wala silang pinili roon. Lumabas si Lina kasunod ni Joel, at sa simpleng paglakad nilang iyon palabas ng gate, naalala niya ang susi na minsang inilipat sa tabi ng altar, na para bang doon unang sinabihan ang katawan niyang hindi niya sariling galaw ang lahat sa bahay na ito. Ngayon, hindi siya humawak ng susi ng gate, bumukas ito mula sa loob at sumara sa likod nila sa mahinang langit-ngit na hindi tunog ng tagumpay, kundi ng paglabas. Nagdeposito sila sa unit at pinirmahan ang kasunduan, nalilipat sila pagkaraan ng 4 na araw, sapat para makapag-impake ng gamit nang hindi napahabain ang pananatili. Habang pumipirma si Joel, pinanood siya ni Lina at nagtaka sa sariling puso kung paanong kaya nitong makaramdam ng pag-asa at takot ng sabay nang hindi nagkakansela. Paglabas nila sa building, bumili sila ng fishball sa kanto, halos hindi pinag-usapan kung bakit iyon ang una nilang kinain matapos gumawa ng isa sa pinakamabigat na desisyon sa maikling buhay mag-asawa nila. Marahil dahil pareho nilang kailangan ng isang bagay na payak, murang saya sa gitna ng komplikadong bigat. Naalala mo? Tanong ni Joel, hawak ang stick. Noong ligawan. Tumango siya. At doon, sa tabi ng kariton, sa amoy ng mantika at usok, muling sumagi sa kanya ang naunang sarili nilang mas bata, at mas naniniwala na ang kami ay sapat ng depensa laban sa lahat ng paligid. Hindi niya alam kung nalulungkot siya para sa kanila o natutuwa na kahit paano ay narito pa rin sila. Mas pagod ngunit hindi pa tuluyang nawawala. Takot ako, sabi ni Joel bigla. Mas tapat iyon kaysa marami nitong sinabi sa mga nakaraang buwan. Ako rin, sagot niya. Pero ayoko nang manatili dahil lang masanay ang lahat doon. Tumingin sa kanya si Joel at tumango. Sa simpleng pagtango na iyon ay hindi nawala ang lahat ng pagdududa. Ngunit may bahid ng pagkapagod na pareho na nilang inaako. Ang mga sumunod na araw sa bahay ay naging kakaiba sa paraang halos mas mahirap kaysa sa lantarang away. Hindi na muling nabuksan ng buo ang paksa. Ngunit lahat ay nakapaligid dito. Nag-impake si Lina ng mga damit nila sa 2 kahon. Kinuha niya ang rice cooker na regalo ng ina niya, ang mga punda, ang ilang plato na sila ni Joel mismo ang bumili noong bagong kasal, at kahit kailan ay hindi lubos naging kanila sa bahay dahil laging nahahalo sa gamit ng lahat. Habang nagtatabi siya ng mga bagay, may halo sa dibdib niya na hindi niya agad mapangalanan, hindi simpleng saya sa pag-alis, hindi rin purong lungkot. May kaunting awa sa mga bagay na iiwan, sa pagkakasanay ng katawan sa mga tunog ng bahay na ito, sa katotohanang kahit masakit ang maraming bahagi rito, dito rin siya natutong makita ang sarili niyang hangganan. Si Jenny ay nagmamasid minsan sa may pinto, hindi na nang aasar ng diretsyo. Isang beses, habang iniimpake ni Lina ang hairdryer, sinabi nitong, sasama mo pala talaga lahat. Hindi alam ni Lina kung panunumbat ba iyon o pagtataka lamang sa realidad na hindi na biro. Akin ito, sabi niya. Hindi na sila nagpalitan pa ng marami. Sa mismong araw bago ang lipat, inabot ni Mama Cora kay Joel ang isang maliit na supot ng tuyo at 2 pakete ng kape. Para may pang-umaga kayo, sabi nito, nakatingin lamang sa anak. Hindi niya ibinigay iyon kay Lina, ngunit hindi rin niya itinago. Sa kanyang paraan, marahil iyon na ang pinakamalapit sa hindi tuluyang pagputol. Tinanggap ni Joel. Salamat ma, sabi nito. Nakatayo si Lina sa gilid, hindi lumalapit, hindi rin lumalayo. Gusto niyang magsabi ng salamat din, ngunit hindi niya alam kung iyon ba ay tapat sa sandaling iyon o panibagong formalidad lamang na magagamit para muling takpan ang lahat ng hindi naayos. Kaya tumango na lamang siya. Nang hapon ding iyon, nadatnan niya si Papa Nestor sa sala, mag-isa, nanonood ng lumang pelikula na tila hindi naman niya sinusubaybayan. Hihingi sana siya ng paumanhin, hindi niya alam. Magpapaalam lamang, wala ring tiyak. Tumigil siya sa may pintuan. Napalingon ito sa kanya. Alis na kayo bukas, sabi nito. Opo. Tumango ito, saka ibinalik ang tingin sa telebisyon. Akala ni Lina ay doon na matatapos. Ngunit pagkaraan ng ilang segundo, sinabi nitong, mahirap ang buhay sa labas. Hindi iyon pangaral, hindi rin pag-aalala na lantad. Isa lang iyong katotohanang ibinato mula sa lugar ng isang lalaking hindi marunong humawak ng emosyon maliban sa anyo ng babala. Alam ko po, sagot niya. Mas mahirap kapag hindi ka sanay. Muli itong tumango.
Marahil iyon na ang paraan nitong aminin na may bahagi sa kanya na hindi talaga naging sanay. Marahil iyon na rin ang pinakakaya nitong ibigay nang hindi sinisira ang sariling larawan bilang ulo ng bahay. Hindi siya humingi ng tawad, hindi rin ito humingi. Ngunit pag-alis niya sa sala, may kung anong bahagyang gumaan at bumigat sa parehong oras dahil may mga relasyon talagang hindi na maaayos sa malinaw na usapan. Ang pinakamalapit na magagawa lamang ay makitang may mga sulok din pala ang isa't isa na hindi lubos kabuktutan o kabutihan. Kinagabihan, natulog silang magkatabi ni Joel na napapaligiran ng mga kahon. Hindi sila gaanong nag-usap. Minsan, kapag masyado ng malaki ang naganap, nagiging payapa ang katawan hindi dahil malinaw na ang lahat kundi dahil pagod na itong magbuo ng mga pangungusap. Bago siya makatulog, hinawakan ni Joel ang kamay niya sa dilim, mahigpit ngunit hindi mapilit. Hinayaan niya. Hindi iyon kapatawaran sa lahat ng kakulangan. Hindi rin panibagong simula agad. Isa lamang iyong pagkilala na sa kabila ng lahat, naroon pa rin ang isang hibla ng pagnanais na subukang buuin, ang bagay na sila lang ang makapagpapangalan. Kinaumagahan, sumakay sila ng rented na multicab, kasama ang 2 kahon, isang fan, ang maliit na mesa, at ang ilang gamit na hindi naman dumami ng husto sa 8 buwang pagsisiksik sa bahay na iyon. Hindi sila pinagbawalan. Hindi rin sila binendisyonan ng malalaking salita. Si Brian ay nagbuhat ng isang kahon, si Jenny ay nag-abot ng plastik ng hanger na hindi na niya kukunin sana, ngunit iniwan sa tabi ng gamit nila. Si Papa Nestor ay tumulong ikarga ang fan nang walang sabi, at si Mama Cora ay tumayo sa may pinto ng tindahan. Nakakross ang mga braso, pinapanood ang lahat na may mukhang hindi malaman kung alin ang mas masakit sa kanya, ang pag-alis nila o ang katotohanang hindi na niya mapipigilan iyon. Bago sumakay, lumapit si Joel sa ina niya at nagmano. Tumanggap si Mama Cora, pagkatapos ay hinawakan ang pisngi ng anak ng saglit. Nang lumingon ito kay Lina, walang nangyari sa loob ng 2 segundo na tila mas mahaba pa kaysa dapat. Mag-ingat kayo, sabi ni Mama Cora sa huli. Hindi iyon lambing, hindi rin malamig. Isa lamang iyong linya na sapat para matawid ang huling hakbang nang hindi tuluyang nabibitawan ang mukha ng kabutihan. Opo, sagot ni Lina. Gusto niyang idagdag ang ibang bagay salamat sa tinirhan. Paumanhin sa mga hindi niya nagawang lunukin ng hindi nasisira, hangad niyang gumaan din ang bahay kapag wala na sila. Ngunit pinili niyang huwag, hindi dahil masama ang loob niya, bagkus dahil may mga salita na kapag sinabi sa maling sandali ay hindi nagpapagaling, pinapaganda lang ang ibabaw. Umandar ang multicab. Sa bintana, nakita niya ang bahay na iyon na palayo ng palayo, ang tindahan, ang gate, ang pako sa tabi ng altar na minsang pinagsabitan ng susi, at naramdaman niya ang paninikip ng dibdib na hindi umabot sa luha. Sa bagong unit, mainit, maalikabok, at amoy pintura pa sa ilang bahagi. Wala pang kortina. Ang banyo ay may tulo sa gripo. Ang electric fan ay maingay. Ngunit pagkapasok nila, isinara ni Joel ang pinto at sila lamang ang naroon sa tunog ng pagkakasara. Walang ibang yabag sa labas na maaaring biglang pumasok, walang manghihiram ng walang katok, walang boses na sasali sa unang galaw ng pag-aayos. Inilapag nila ang mga kahon. Naupo si Lina sa isasahig dahil wala pang maayos na upuan, at tumawa siya ng mahina, hindi sa saya lamang kundi sa paglabas ng pagod na matagal nang nakatali sa dibdib. Umupo si Joel sa tabi niya, walang sinabi sa loob ng mahabang sandali. Tapos sinabi nito, nandito na tayo, napakasimple ng pangungusap. Ngunit sa wakas, hindi na iyon plano, hindi na iyon pangako sa bubong o fishball sa kanto. Narito na nga sila, kasama ang lahat ng lamat na dinala, ang mga hindi pa napag-uusapang lubos, ang mga ugaling baka sumunod pa rin sa kanila, mula sa lumang bahay, ang posibilidad ng panibagong pag-aaway, dahil ang paglipat ay hindi automatikong paggaling. Alam iyon ni Lina. Alam niyang maaaring bukas o sa isang linggo ay magtalo pa rin sila ni Joel tungkol sa pera, sa pagbisita sa mga magulang nito, sa kung gaano kadalas sila mag-aabot, sa kung sino ang unang mauubos sa pag-a-adjust sa mas maliit na espasyo. Alam din niyang hindi isang pag-alis ang lulutas sa lahat ng natutunan nilang maling paraan ng pananahimik. Ngunit nang umabot ang kamay ni Joel sa kanya at hindi lang hinawakan ang mga daliri niya kundi ibinuka ang palad para ipatong niya ng buo ang sa kanya, ginawa niya iyon. At sa loob ng maliit, mainit, kulang-kulang na unit na wala pang kortina at hindi patahanan sa lahat ng paraan maliban sa simula, naramdaman niya na ang pinakamalaking pagbabago ay hindi pala ang paglabas sa bahay ng biyenan, kundi ang hindi na niya muling kailangang ipagkasya ang sarili sa sukat na laging may kapalit na katahimikan. Narito pa rin ang takot, narito pa rin ang pagod,
Narito pa rin ang mga taong mahal niya, ngunit hindi na niya pwedeng hayaan na pangalanan ang pagmamahal bilang dahilan para mawala siya ng paunti-unti. At habang pinapanood niya ang liwanag na pumapasok sa bintanang walang kurtina, alam niyang ang buhay na haharap sa kanila mula rito ay hindi magiging malinis o perpekto o malaya sa dating anino. Ngunit sa unang pagkakataon ay hindi na iyon buhay na kailangang hingan niya ng pahintulot para tawaging sa kanila. Agad naging mas magaan sa bagong unit, at sa totoo lang ay iyon marahil ang unang bagay na tahimik na ikinagulat ni Lina sa mga sumunod na araw. Na ang pinapangarap na pag-alis ay hindi pala pinto patungo sa kapayapaan, kundi pinto lamang patungo sa mas malinaw na anyo ng mga bagay na dati natatakpan ng ingay ng ibang tao. Sa unang umaga nila roon, nagising siya sa pawis dahil makitid ang kuwarto at hindi pa sanay ang katawan niya sa tunog ng electric fan na kumakalansing sa bawat ikot. At sa ilang segundo pagkadilat niya ay may maliit na sindak pa ring sumampa sa dibdib niya. Iyong lumang reflex na baka may pumasok na naman ng walang katok, baka may tumawag agad mula sa kusina, baka may usapang hindi niya gusto, ngunit kailangan na namang sabayang harapin. Ngunit nang mapansin niyang wala kundi ang manipis na liwanag sa bintanang wala pang kurtina, at ang mahinang hilik ni Joel sa tabi niya, dahan-dahang lumapat sa kanya ang katahimikan ng espasyong ito, hindi marangya, hindi romantikong payapa, ngunit totoo, may sariling bigat at sariling kakulangan, at dahil sila lamang ang naroroon, wala na ring ibang masisisi kung sakaling hindi ito gumaan. Bumangon siya ng maingat, naglaga ng tubig sa maliit na kalan, at habang hinihintay ang pagnitngit ng takure ay tiningnan niya ang mga kahong hindi pa nabubuksan, ang nakatiklop na mga kumot. Ang rice cooker ng ina niya, na ngayon lang niya naramdaman na tunay na gamit nila, at napansin niyang ang kalayaan ay may kasamang anyo ng trabaho, na hindi na ipapasa sa salitang pakikisama. Kailangan nilang ayusin ang bawat bagay. Kailangan nilang magbilang ng bawat piso. Kailangan nilang pag-usapan ang simpleng tanong kung sino ang bibili ng sabon, sino ang maglalaba sa Sabado, magkano ang ilalaan sa renta, magkano ang dapat munang itabi. Sa bahay ni na Mama Cora, maraming bagay ang mabigat dahil maraming taong may inaasahan. Dito, ibang klase ang bigat dahil wala ng ibang aako. Nang magising si Joel at maabutan siyang nakaupo sa sahig, may hawak na notebook at naglilista ng kailangang bilhin, ngumiti ito ng bahagya at nagsabing, parang ang seryoso mo namang housewife. Biro iyon, at marahil sa ibang araw ay tatawa rin siya agad, ngunit ng umagang iyon ay may kung anong kumislot sa loob niya sa salitang housewife. Hindi dahil masama ito kundi dahil naalala niya ang lahat ng anyo ng pag-aasikaso na dati kusa na lamang inaasahan sa kanya sa bahay ng biyenan. Parang ang pagiging mabuting asawa at manugang ay laging nasusukat sa kakayahan mong i-anticipate ang pangangailangan ng iba bago pa ito bigkasin. Napansin marahil ni Joel ang panandali ang paghinto niya dahil agad itong naupo sa tabi niya at mahinang sinabing, joke lang. Teka, tingnan natin. Hindi siya nagtampo ng malaki, ngunit hindi rin niya pinilit ngumiti, itinuro niya ang listahan. Ito lang muna, kulang pa tayo sa balde. At tabo, sabi ni Joel. At extension cord. At kurtina. Kurtina medyo next cut-off na siguro. Sa simpleng pag-uusap na iyon ay may bahagyang ginhawa. Hindi dahil perpekto na sila, kundi dahil sa wakas may problema silang pareho ang humahawak. Hindi yaong laging ipinapatong sa kanya, bago pa man matawag na usapan. Ngunit kahit ganoon, naroon pa rin ang mga bakas ng dati. Nang dumating ang unang usapan tungkol sa pera sa mismong bagong bahay, hindi naman ito naging marahas. Umuulan noon, pangatlong gabi nila sa unit, at binibilang ni Lina ang natitirang cash matapos bumili ng timba, tabo, panglinis sa banyo, at ilang pangunahing grocery nang mapansin niyang mas manipis pala ang naiwan kaysa inaasahan niya. Hindi naman siya galit. Mas kinurot siya ng uri ng kaba na galing sa katotohanang, kapag maliit ang espasyo, at mas maliit ang ipon, walang gaanong lugar ang pagkukunwari. Joel, sabi niya, kailangan nating ayusin talaga ang budget, kasi hindi kakayanin kung paiba-iba. Nakahiga si Joel noon, pagod sa maghapong pasada, at ang unang sagot nito ay, oo, tingnan natin sa weekend. Napakasimple ng sagot, wala ngang masama sa ibabaw, ngunit agad din niyang naramdaman ang lumang pagod na iyon, iyong tila may mahalagang bagay na muling itinulak palayo para sa mas komportabling bukas. Hindi pwede sa weekend lang lagi. Sabi niya, mas mahina kaysa inis ngunit mas malinaw kaysa pakiusap. Ngayon na. Umupo si Joel, at sa mukha nito ay kita niya ang pagod, ang bahagyang pagkainis sa timing, at ang pagtatanggol na mabilis ding pinipigil dahil alam nitong wala na sila sa lumang bahay,
kung saan may ibang ingay na pwedeng gawing dahilan para ipagpalasaydan. Eh di sige ngayon, sabi nito. Minsan, kahit pumapayag ang tao, may maliit pa ring bigat sa paraan ng pagsang-ayon niya na parang ipinapaalam niyang hindi niya kusang pinili ang sandali. Inilatag ni Lina ang notebook sa sahig sa pagitan nila. Ipinakita niya ang kita niya sa cut-off, ang mga paunang nagastos nila sa paglipat, ang rentang parating, ang kailangang ipadalang bitamin sa ina niya na ilang araw nang naipagpaliban. Kaya naman, sabi niya, basta malinaw. Tumango si Joel at nagsimulang magbilang din. Sa una ay maayos, nagkalkula sila, nagkasundo kung magkano ang iaambag ng bawat isa sa renta at utilities, kung paano hahatiin ang pagkain, base sa kung sino ang mas maluwag sa linggong iyon. Ngunit nang banggitin ni Lina na kailangan din nilang magtabi para sa emergency, at hindi pwedeng laging magbibigay agad sa bahay ni na Mama Cora kapag may tawag, naroon na naman ang bahagyang paninigas sa balikat ni Joel. Hindi pa ito tutol ng derechahan. Ngunit kilala na niya ang katawan nitong nagpapakita ng pag-aatubili, bago pa iyon maging salita. Hindi naman ako laging nagbibigay, sabi nito, hindi ko sinasabing lagi, sagot niya. Pero kailangan nating sabihin sa sarili natin hanggang saan lang. Magulang ko pa rin sila, alam ko, hindi ko sila kayang pabayaan, doon siya tumigil, ang dulo ng ballpen ay nakadikit pa rin sa papel. Maraming pwedeng sagot sa pangungusap na iyon. Ngunit pinili niyang pigilan ang unang bugso ng pagtatanggol sa sariling baka sabihing gusto niyang putulin si Joel sa pamilya nito. Ang totoo, hindi niya kailanman hiningi iyon. Ang gusto niya lang ay may espasyo rin para sa kanila na hindi laging natutunaw sa pangangailangan ng iba. Hindi ko rin naman sinasabing pabayaan, sabi niya sa huli, pero hindi rin tayo pwedeng bumalik sa dati na parang wala tayong sariling bahay na binabayaran. Umihip ang hangin mula sa bintana at gumalaw ang lumang panyo na pansamantala nilang isinabit bilang tabing. Nakatingin si Joel sa notebook, ngunit ramdam ni Lina na wala na roon ang isip nito. Muli, ang pamilya nito ay nasa gitna ng isang usapan na akala niya'y para sa kanilang dalawa lamang. Akala ko ba ayaw mo nang gawing puro pera ang usapan, sabi ni Joel. Hindi malakas, halos pagod pa. Ngunit ang pangungusap ay sapat para may piraso sa kanya na masaling. Hindi ko naman ginagawang puro pera, sagot niya, pero pera rin naman ang isa sa dahilan kung bakit tayo umalis. Hindi lang naman iyon, oo, pero kasama iyon. Lina, kakalipat lang natin, kaya nga kailangang linawin agad. Sa salitang linawin ay pareho silang napahinto, marahil dahil pareho nilang naalala kung paano iyon naging paboritong akusasyon sa kanya sa lumang bahay. Para bang ang paghahangad niya ng malinaw na usapan ay likas ng pagiging mahirap pakisamahan. Napansin niya ang sarili niyang pagkapit sa notebook, binitiwan niya iyon ng kaunti. Ayokong mag-away, sabi niya ng marahan. Totoo iyon. Pagod na siyang laging nasa posisyon ng babaeng kailangang magpaliwanag kung bakit hindi siya sumasang-ayon sa isang bagay na matagal nang sumisikip sa kanya. Tumingin sa kanya si Joel at doon niya nakita ang parehong pagod, ngunit may iba pang kasama takot marahil na baka pati rito, sa bago nilang bahay, ay sumunod ang lahat ng lumang lamat at mapatunayan sa kanilang dalawa na walang gaanong nababago sa paglipat ng pader. Ako rin, sabi nito, pagkatapos ay huminga ng malalim. Sige. Maglagay tayo ng amount, fixed, kapag lumampas doon, pag-uusapan muna. Napakasimpleng bagay niyon kung tutuusin. Ngunit ramdam ni Lina ang unti-unting pagluwag sa dibdib. Dahil sa unang pagkakataon ay hindi niya kailangang makipagbuno ng matagal para makarating sa pinakabatayang kasunduan. Hindi sila nagyakap pagkatapos, hindi rin sila nagdramahan tungkol sa bagong simula. Tinuloy lang nila ang listahan, nagtakda ng halaga, at nang matapos ay sabay silang natawa nang mapansing wala silang naisamang budget para sa panlinis ng fan na halos sumabog na sa ingay. Sa tawang iyon ay may ginhawa, ngunit wala pa ring kasiguruhan. Natutunan na ni Lina na may mga araw na maayos ang usapan at may mga araw na hindi. Ang mahalaga marahil ay hindi na tuluyang itinatago ang gulo hanggang maging resentimiento na lang. Gayunman, ang bagong bahay ay hindi lamang subok sa paraan nilang mag-usap kundi sa paraan din ng pagpasok muli ng lumang bahay sa kanilang buhay nang hindi nila inaasahan. Isang linggo ng hapon, isang linggo matapos silang lumipat, habang naglalaba si Lina sa banyo at si Joel ay nag-aayos ng preno ng tricycle sa labas. Tumunog ang telepono nito na naiwan sa mesa. Hindi niya ugaling tingnan ang cellphone ng asawa, kahit noong pinakagipit at pinakapagod ang loob niya sa bahay ni na Mama Cora, hindi niya pinanghawakan ang ideya na ang pag-ibig ay nangangailangan ng paghalughog. Ngunit nakita niyang si Mama Cora ang tumatawag, pangatlong beses na sunod-sunod sa loob ng 5 minuto,
Hindi niya sinagot, lumabas siya at tinawag si Joel. Nang makita nito ang screen, agad itong namutla ng bahagya hindi sa paraan ng isang malaking trahedya, kundi iyong reflex ng anak na alam na may agarang pangangailangan, sa kabilang dulo at kasabay nooy ang lumang responsibilidad na kailangang takbuhan. Sinagot nito ang tawag sa labas ng pinto. Hindi narinig ni Lina ang lahat, tanging mga putol na bakit ngayon, at magkano, at wala akong ganun kalaki agad. Pagpasok ni Joel, alam na niya agad ang uri ng usapang nangyari. Nasira yung freezer sa tindahan, sabi nito. Kailangan daw ipaayos agad, kung hindi, masasayang yung laman. Umupo ito sa gilid ng kama, at hindi na niya kailangang itanong ang kasunod, magkano. 6,000. Ang halagang iyon ay hindi imposibleng hanapin kung wala silang bagong depositong babayaran sa utility at kulang na grocery. Ngunit sa kasalukuyan nilang sitwasyon, sapat iyon para umalog ang plano ng 2 linggo. Hindi agad sumagot si Lina. Ang pinakamadali sanang maramdaman ay galit, heto na naman sila, hindi pa ba tapos? Ngunit mas nauna sa kanya ang isang uri ng pagod na may bahid ng awa, hindi lamang kay Joel kundi sa mismong kalagayan kung paanong sa mga pamilyang ganito, laging may totoong pangangailangan at dahil totoo, mas mahirap tanggihan ng hindi ka magmumukhang malamig. Anong sabi mo? Tanong niya. Sabi ko titingnan ko. May pera ba tayo? May konti. Kulang ang konti. Tumango si Joel, nakatingin sa sahig. May mga sandali na ang pinakaayaw ni Lina ay hindi ang mismong hingi kundi ang paraan ng pagharap ni Joel dito na parang natural nang sila ang sasalo basta't kaya nilang sumakit ng kaunti pa. Umupo siya sa tapat nito. Joel. Hindi siya sumisigaw. Kung ibibigay natin yan ngayon, mauurong ang pambayad sa kuryente. Alam ko, at may groceries pa tayo hanggang Wednesday lang. Alam ko nga, may bahagyang inis sa huling tugon, at naramdaman niya agad ang pag-init ng sarili niyang dibdib. Ngunit sa likod noon ay may isa pang pakiramdam, ang takot na ito na naman ang sandaling mauuwi sa lumang gawi, na sa harap ng pangangailangan ng pamilya nito, ay liliit na naman ang mundong sinusubukan nilang itayo. Hindi sapat na alam mo lang, sabi niya. Kailangan mong magdesisyon. Tumayo si Joel at naglakad patungo sa bintana. Mula roon ay makikita ang kabilang building at ang labada ng kapitbahay. Ang simpleng normalidad ng buhay ng iba, na laging may kakaibang kakayahang magpalala sa pakiramdam na nakatigil kayo sa mahirap na usapan. Hindi mo kasi naiintindihan, sabi nito. Napakaliit ng pangungusap, ngunit sapat para may masagi sa loob niya na matagal na ring nagtatago. Ano ang hindi ko naiintindihan, na kapag hindi ako nagbigay, ako ang masama, ako ang anak na umalis na, ako pa ang nagdadamot. Tumayo rin si Lina, ngunit hindi siya lumapit agad. Alam niyang totoo ang sinasabi nito sa isang paraan. Alam niyang may mga pamilyang kayang gawing sukatan ng pagmamahal ang halaga ng naiaabot mo sa oras ng kagipitan. Ngunit hindi ibig sabihin yon ay wala na ring bigat ang epekto sa kanila. At kapag nagbigay ka ng wala tayong panggastos dito, ano ako? Tanong niya, hindi niya binalak na masaktan siya sa sarili niyang salita, ngunit may kirot pa ring dumaan nang marinig niyang itinatanong niya ang halaga niya sa loob ng sitwasyong ito. Napalingon si Joel, sa wakas ay may kung anong bumigay sa mukha nito, hindi pagtatanggol kundi pagod na pagkilala na pareho silang nasasakal sa bagay na walang simpleng tamang sagot. Ayokong mamili, sabi nito. Pero pinapamili ka na, sagot ni Lina. Tahimik sila pareho. Umiikot ang fan, maingay. Sa banyo, may tumutulong gripo. Ang lahat ng simpleng kapangitan ng unit na ito ay biglang naging saksi sa bigat ng usapan. At sa isang iglap ay halos ikinagalit ni Lina ang lugar na matagal niyang inasam. Dahil heto nga, kahit wala na ang biyenan, nariyan pa rin ang ugat ng mga dating tensyon. Mas kitang-kita lang ngayon dahil wala ng ibang mapagbubuntunan. Ngunit sa mismong pagtaas ng inis niyang iyon ay may bahaging tumigil at tiningnan ang totoo. Hindi kasalanan ng bahay na ito. Hindi rin automatikong kasalanan ni Joel lamang. Ito ang kanilang buhay na hindi nila pwedeng itayo sa pag-asang kusang hihinto ang pangangailangan ng ibang tao kapag lumipat sila. Magkano ang kaya mong ibigay nang hindi tayo lulubog? Tanong niya sa huli. Umupo muli si Joel, nagbilang sila. 3,000 ang kaya, kung talagang magtitipid sila at ipagpapaliban muna ang kurtina. 3,500 kung papayag si Lina na huwag munang ipadala ang vitamins sa ina niya hanggang sa susunod na linggo, isang bagay na ayaw niyang iambag sa usapang ito, dahil ayaw niyang palaging ang sarili niyang panig ang kusang uurong. Sa dulo, sinabi ni Joel sa telepono na 3,000 lang ang maiaabot niya at hindi agad-agad. Hindi niya nilakasan ang boses, hindi rin niya pinahaba ang paliwanag,
Ngunit narinig ni Lina ang tensyon sa dulo ng paulit-ulit itong sabihing, yun lang talaga. Nang ibaba nito ang tawag, hindi na nito agad tiningnan si Lina. Galit si Mama, sabi nito pagkaraan. Inaasahan na naman niya ang mas kaya, at anong sinabi mo? Na may bahay na rin tayong binabayaran. Doon sa simpleng pangungusap na iyon, sa paggamit ng salitang tayong hindi para sa ligaya lamang kundi para sa pagtatanggol sa limitasyon, may tahimik na ginhawang dumaan kay Lina na halos ikinahiya niya dahil napakaliit. Ngunit marahil sa mga relasyong ganito, ang maliliit na bagay nga ang tunay na sukatan. Hindi pa tapos ang gulo. Naroon pa rin ang guilt, ang pagod, ang alam niyang mga susunod pang parinig. Ngunit sa sandaling iyon ay nakita niya na may mga pagkakataon palang kayang manatili ni Joel sa loob ng desisyong magkasama sila, kahit hindi komportable. Kinagabihan, nag-chat si Jenny sa group chat ng pamilya. Grabe talaga pag nakabukod, nag-iiba na priorities. Walang pangalan, ngunit malinaw ang tinutukoy. Ilang segundo ring tinitigan iyon ni Lina. Dati, marahil sisikip ang dibdib niya ng matagal. Ngayon, nandoon pa rin ang kurot, ngunit iba na ang hugis. Para bang sa wakas ay nakikita na niya ang ilang salita bilang simpleng pagtatanggol ng mga taong nawawalan ng dating access sa kanya. Hindi iyon agad nagpapagaling. Ngunit may uri ng layo na unti-unting nabubuo kapag hindi na ikaw ang umiikot sa sentro ng kanilang tingin. Hindi siya sumagot. Nagulat pa nga siya nang si Joel mismo ang nag-type. May sarili rin kaming expenses. Hindi drama, hindi nobela, hindi mahabang paliwanag, isang simpleng linya lang. May sumunod na thumbs up mula kay Brian, marahil patawa, marahil para tapusin ang usapan. Hindi na muling nag-chat si Jenny ng gabing iyon. Pagkatapos noon ay dumaan ang mga linggo hindi bilang sunod-sunod na malaking eksena, kundi bilang serye ng maliliit na pag-aayos at maliliit ding pagkabigo. Natutunan ni Lina ang schedule ng sikat ng araw sa bintana, kung anong oras pinakamainit ang semento sa sahig, kung paanong kapag masyadong basa ang labada, ay aabutin ng 2 araw bago matuyo. Natutunan din niyang ang pagsasama sa sariling bahay ay hindi pala automatikong mas malambot. May mga gabi pa ring late umuuwi si Joel, at napapaisip siya kung nakalimot lang ba itong mag-message o sadyang sanay pa rin sa buhay na hindi nag-uulat sa sinuman. May mga umaga namang si Joel ang tahimik, bit-bit ang guilt mula sa bahay nila, at bagamat wala na roon ang biyenan, parang sumasama pa rin sa kanya ang ilan sa mga boses nitong hindi agad matutuklap. Isang gabi, matapos ang maliit na pagtatalo, dahil nakalimutan na naman nitong magsabi na dadaan muna sa tindahan ni na Mama Cora para maghatid ng 3,000. Naupo si Lina sa sahig ng kusina at biglang napagod sa sarili niyang paghingi ng simpleng update. Wala naman iyong malaking pagtataksil. Wala ring lihim na babae, walang pagtatambol ng pinto. Ngunit sa mga maliliit na hindi pagsasabi, may mga lumang kirot na kusang bumabalik. Hindi lang kasi tungkol sa pera, sabi niya noon. Kapag hindi mo sinasabi, pakiramdam ko may bahagi pa ring buhay mo na lagi akong huhuli. Hindi agad sumagot si Joel. Nasa lababo ito, naghuhugas ng plato, at sa likod ng katawan nitong nakayuko ay nakita niyang may hiya, may pagkadismaya sa sarili, at marahil ay pagod din sa dami ng ugaling gusto nitong baguhin, ngunit kusang bumabalik kapag pagod o nagmamadali. Minsan hindi ko naman sinasadya, sabi nito. Sanay lang talaga ako, alam ko, sagot niya, at iyon nga marahil ang mahirap. Kapag mali ang isang tao dahil sa sinadya, may galit kang madaling mahawakan. Kapag mali siya dahil sa kinagisnan, may ibang bigat hindi nito pinapawalang sala ang nangyayari, ngunit pinapalabo nito ang hangganan sa pagitan ng pagkukulang at pagkatao. Pero napapagod din akong laging umintindi. Ipinatong ni Joel ang basang kamay sa gilid ng lababo at nanatiling tahimik sandali. Pagkatapos ay lumapit ito, hindi agad humahawak, at naupo sa tapat niya sa makipot na sahig. Hindi ko alam kung kailan ako magiging kasing linaw mo, sabi nito. Minsan feeling ko huli ko palaging naiisip yung dapat kong ginawa. Hindi iyon sapat na sagot sa lahat, ngunit may katapatan doon na hindi niya na kayang basta lamang balewalain. Marahil ganito nga ang ilang pag-aasawa, naisip ni Lina, hindi iyong malalaking pangungusap ng katapusan o katapatan kundi paulit-ulit na pagharap sa parehong kahinaan mula sa bahagyang naiibang lugar. Umaasa na bawat balik ay may maliit na natututunan ang isa't isa. Hindi ko kailangan na kasing linaw ko, sabi niya, kailangan ko lang na hindi mo ako laging ipauna sa pagod. Tumango si Joel, at sa gabing iyon ay hindi na sila nagpalakihan pa ng paliwanag. Naglabas sila, nagsampay, at natulog ng magkatabi, ngunit hindi dikit, gayunman, pagsapit ng madaling araw, naramdaman ni Lina ang kamay nito, na dahan-dahang humahanap sa likod niya, at hindi iyon tinabig ng katawan niya,
kahit wala pa siyang pasiyang tawagin iyong kapatawaran. Sa kalagitnaan ng ikalawang buwan nila sa unit, nagkaroon ng maliit na handaan sa bahay ni na Mama Cora para sa kaarawan ni Papa Nestor. Hindi sana sila pupunta ng matagal, nagpasya pa nga si Lina noong una na baka dumaan lang sila, mag-aabot ng kaunting regalo, at uuwi rin. Ngunit ang kultura ng ganitong mga pamilya ay hindi madaling sukatin sa oras na gusto mo lang ibigay. Kapag nagpakita ka, may susunod na inaasahan, kapag umalis ka ng maaga, may kwento ring mabubuo. Pumunta sila sa hapon dala ang murang polo shirt na binili nila ni Joel sa sale. Habang papalapit sila sa lumang bahay, may kung anong paninikip na bumalik sa dibdib ni Lina. Hindi na kasintulad ng dati, ngunit may bakas pa rin ng katawan na naaalala ang sariling pagliit. Bukas ang gate. Sa tabi ng altar ay naroon pa rin ang pako kung saan minsang isinabit ang susi. Hindi na niya iyon tinignan ng matagal, ngunit naramdaman niyang may lumang anino pa ring dumaan sa kanya. Pagpasok nila, naroon ang ilang kamag-anak, kasama si Tita Belen, gaya ng inaasahan. Ang bahay ay pareho pa rin ang amoy, pinaghalong pritong bawang, pinagpawisang sala, at lumang kahoy. Ngunit may nabago ring hindi nakikita agad, wala na sila roon bilang nakatira. At sa pagbabagong iyon, ang bawat tingin sa kanya ay tila naghahanap muli ng tamang paraan ng paglagay sa kanya sa kwento. Oh, ang sosyal, may sarili ng bahay, biro ni Tita Belen nang makita siya. Dati, marahil, mabilis siyang ngingiti ng todo at bababa ng kaunti ang baba para huwag mapintang ang pikon. Ngayon, ngumiti lang siya ng sapat. Maliit lang po, sabi niya, pero maayos. May kung anong di matanggap agad sa mukha ng matanda. Marahil dahil hindi nito makuha kung pagyayabang ba iyon o simpleng pahayag lamang. Sa kusina, si Mama Cora ay abala sa pagluluto. Nang lapitan siya ni Lina para magmano, tinanggap naman nito, saka sinabing, nakapayat ka. Hindi malinaw kung pag-aalala iyon o pasaring. Mainit po kasi sa unit, sagot ni Lina. Tumango si Mama Cora at iniabot sa kanya ang plato ng hiniwang sibuyas. Diyan mo ilagay. Napakahabitual ng kilos na iyon, parang walang nangyari sa pagitan nila. Parang narito lang siya muli bilang isa pang pares ng kamay sa kusina. Kinuha ni Lina ang plato. Habang nilalagay niya ang sibuyas sa kawali, naisip niya kung gaano kadali sa ilang pamilya ang gamitin ang pangkaraniwan bilang paraan para takpan. Ngunit ngayon ay hindi na siya kasing daling lunukin ng dati. Tumulong siya, oo. Ngunit hindi na mula sa lugar ng obligasyong walang pangalan. Nang ilapag niya ang plato sa mesa at magsabing mauna na po ako sa labas, wala nang pumigil. Marahil dahil abala ang lahat, marahil dahil iba na rin ang posisyon niya rito. Sa sala ay kausap ni Joel si Papa Nestor tungkol sa pasada at sa trapiko sa ruta, at sa unang tingin ay para lamang silang mag-ama na walang malalim na lamat. Ngunit may maliit na igting pa rin sa pagitan ng mga sagot, iyong pagiging maingat sa mga pwedeng sabihin at hindi. Naupo si Lina sa tabi ng bintana at pinanood ang mga pamangkin na nagtatakbuhan sa bakuran. Sa mga sandaling iyon, naramdaman niyang ang pinakamahirap tanggapin ay hindi na ang mga ginawa sa kanya ng bahay na ito, kundi ang katotohanang hindi nito kailanman titingnan ang sarili bilang nanakit. Sa kwento nila, marahil siya pa rin ang babaeng masyadong maraming linaw, masyadong may limitasyon, masyadong madaling masaktan. At ang ganitong uri ng hindi pagkakaintindihan ay isa sa mga pinakamahirap ayusin, dahil wala itong nakikitang kailangang ayusin. Habang nagkakainan na, dumating ang inaasahan, ngunit hindi na niya gaanong kinatatakutan. Si Jenny, sa gitna ng biruan, ay bumulong ngunit sapat para marinig ng mga malapit, "Uy, ingat sa pagkuha ng ulam. Baka sabihin ni ate may boundaries." Tumawa si Brian. Si Tita Belen din. Sa ibang panahon, mararamdaman ni Lina ang lumang init na sasampa sa tenga niya, ang pagnanais na paliitin agad ang sarili para matapos na ang sandali. Ngunit ngayon, dahil marahil sa pagod na rin sa parehong uri ng biro, o dahil may sariling bahay na siyang babalikan, at hindi na kailangang pagtiisan bilang tulugan, tumingin siya kay Jenny at sinabi ng payak, mas okay naman kasi talaga kapag malinaw. Hindi na niya sinamahan ng tawa, hindi rin niya binalutan ng depensa. Sandaling natigil ang mesa, hindi dahil sa laking revelasyon, kundi dahil ang birong inaasahang tatama, at lilipas ay binalikan ng sagot na walang hiya ngunit wala ring pagpapakumbaba. Nagtaas ng kilay si Jenny, at akmang may sasabihin pa. Ngunit si Joel ang naunang nag-abot ng baso kay ama nito, at lumihis ang atensyon ng iba. Napakaliit na pangyayari lamang. Gayunman, habang kumakain siya ng pansit at pritong lumpia, ramdam ni Lina na may ilang uri ng kapangyarihan palang unti-unting bumabalik sa tao. Hindi kapag nanalo siya sa argumento, kundi kapag hindi na niya kailangang magpanggap na wala siyang narinig.
Bago sila umuwi, si Mama Cora ang lumapit sa kanya sa may pinto, hawak ang plastic container ng tirang ulam. Dalhin niyo ito, sabi nito, kinuha ni Lina. Nagtama ang mata nila ng sandali, hindi iyon lambing. Hindi rin malamig ng lubos. Pagkatapos, sa tinig na halos hindi marinig ng iba, sinabi ni Mama Cora, mahirap din sa akin yung bigla na lang kayong nawala rito. Hindi agad nakaimik si Lina. Sa maraming buwan na dumaan, ito na marahil ang pinakamalapit na narinig niya sa pag-amin, kahit hindi pa rin tunay na paghingi ng tawad, kahit ipinasok pa rin sa sariling hirap ng nagsasalita. Ngunit may totoo roon na hindi niya gustong murahin dahil lang huli na. Mahirap din po sa akin noon, sabi niya, hindi niya idinugtong ang detalye. Hindi rin niya pinagaan ang tono para gawing mas madaling lunukin. Tumango si Mama Cora ng mabagal, na para bang may salita pang dapat kasunod ngunit hindi nito kayang hanapin. Sa huli ay sinabi na lamang nitong, basta, wag niyong pabayaan si Joel sa pagkain. Halos natawa si Lina, hindi sa pangungutya kundi sa pamilyar na anyo ng pag-aalaga na palaging dumarating sa tabi ng pagkontrol. Hindi ko po pababayaan, sagot niya. At sa sagot na iyon ay walang pangakong aalagaan niya si Joel sa paraan ng ina nito, kundi isang tahimik na pagpili na aalagaan nila ang sariling bahay, sa abot ng kaya nila, kasama ang gutom, kasama ang pagkukulang, kasama ang mga natitirang anino ng dalawang mundong hindi kailanman lubos magtatagpo. Pauwi na sila nang mapansin niyang mas magaan ang hakbang ni Joel. Hindi naman masaya ng sobra, ngunit may kung anong bumitaw sa balikat nito. Marahil dahil nakabalik sila sa lumang bahay at nakauwi ring buo. Marahil dahil nakita rin nitong hindi naman kailangang sumabog ang lahat sa bawat pagtatangka nilang magtakda ng hangganan. Pagsakay nila ng tricycle, hinawakan niya ang container ng ulam sa kandungan at tiningnan ang daan na padilim na. Salamat, sabi ni Joel pagkatapos ng ilang minutong tahimik. Sa alin? Sa pagpunta. Sa hindi paglayo agad, naisip ni Lina na maraming bagay ang pwede rin niyang ipagpasalamat dito, na sa wakas ay natututo na rin itong magsalita kahit hindi laging tama ang tiyempo, na hindi na nito agad ibinibigay ang lahat para lamang maiwasan ang guilt, na may ilang pagkakataon nang pinili nito ang kanilang limitasyon kahit masakit, ngunit may mga salamat na hindi kailangang sabihin agad para maging totoo. Nagugutom ako, sabi niya sa halip. Napatawa si Joel, at sa tawang iyon ay may luma pa rin silang sarili, mas bata, mas simple, ngunit hindi na ganoon kadaling malinlang sa ideya na sapat na ang pagmamahal, kung hindi ito aaralin araw-araw. Pagdating nila sa unit, mainit pa rin, maingay pa rin ang fan, at may tulo pa rin ang gripo sa banyo na hindi pa naaayos. Inilapag ni Lina ang container sa mesa, at binuksan ang bintana. Mula roon ay pumapasok ang amoy ng ulan, na malapit na naman. Habang naghahain siya ng tirang ulam sa maliit na plato at si Joel ay naghuhubad ng sapatos sa may pinto. Napansin niyang wala ng espesyal sa mga galaw nilang ito, at marahil iyon ang pinakamatibay na bagay sa lahat. Hindi malaking deklarasyon, hindi malinis na pagkakasundo, hindi perpektong paghihiwalay sa pamilya, kundi ang dahan-dahang pagbuo ng ordinaryong hindi na kailangang hinga ng pahintulot. Hindi nawala ang lahat, may mga susunod pang tawag si Mama Cora, may mga pagkakataong muling magpaparinig si Jenny, may mga araw na si Joel ay dadalhin pa rin sa bahay nila ang ilang luma nitong pag-iwas, at siya na may mapapagod muling humingi ng malinaw na usapan. May sarili rin siyang mga sugat na hindi basta mawawala, mga sandaling maririnig niya ang salitang pamilya at mapapansin na automatiko pa ring tumitigas ang likod niya. Ngunit habang sabay silang kumakain sa ilalim ng maingay na fan, at ang bintanang walang maayos na kurtina ay bahagyang gumagalaw sa hangin, alam niyang hindi na niya kailangang hintayin kilalanin ng iba ang kabuuan ng hirap niya bago ito maging totoo. At hindi na rin niya kailangang isakripisyo ang sariling liit upang matawag na mabuti, sa maliit na unit na hindi pa rin ganap na maayos. Kasama ang lalaking natututo pa ring humiwalay sa lumang takot, at ang sarili niyang natututo pa ring magsalita ng hindi inuuna ang hiya. Ang buhay ay hindi naging magaang o perpekto o malinis. Ngunit sa wakas ay may sapat na espasyong humawak sa dalawa nilang pagkukulang nang hindi agad ito ipinapasa sa katahimikan. At marahil iyon na ang pinakamalapit na anyo ng tahanan na kaya nilang buuin, hindi bahay na walang sigalot, hindi pamilya na walang sugat, kundi lugar kung saan ang pagmamahal ay hindi na ipinapakitang utang at ang paghinga ay hindi na kailangang magkasya sa sukat ng gusto ng iba.